Panginoong Kaihuang, kumusta ka? Ang buhay na ito ay malapit ng matapos. Hindi, magiging maayos ka. Magiging maayos ka. Bilang ako, walang ospital ang magkakamali sa akin. Talaga bang hindi na ito magagamot? Ramdam ko ang kamatayan, nakabitin sa akin, at kukunin ako anumang oras. Kung gayon mangako ka sa akin, hayaan mong maging babae mo ako. Samahan ka sa iyong huling sandali. Anong sinabi mo? Sabi ko, gusto kitang pakasalan. At hindi ka maaaring tumanggi. Hindi ko kaya. Nalalapit na ang aking katapusan. Magiging biyuda ka ba kung pakakasalan mo ako? Ano naman ang masama sa pagiging byuda? Napanumpa na ako. Pakakasalan kita sa buhay na ito. Kung hindi ka pumayag, mamatay kong mag-isa. Mamamatay na ako. Hindi kita mabibigyan ng kaligayahan. Baybeng, bata at maganda ka at may magandang kinabukasan. Hindi kita maaaring maantala. Tila pinipilit ako ng emperador. Baybeng, anong ginagawa mo? Kung hindi ka pumayag ngayon, mamamatay ako sa harap mo. Malapit na akong mamatay. Sulit ba iyan para sa iyo? Para sa akin, pag-ibig lang or hindi pag-ibig, kung walang halaga, hindi sulit. Tama na, Baybing. Huwag ka nang umarte. Umarte? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba alam ang ibig kong sabihin? Anong iyong pinapanggap? Anong iyong pinapanggap? Ipaliwanag mo. Ang tatay ay 50 taong gulang ngayong taon. Ikaw ay bata at maganda, 20 lamang. Sino ang hindi nakakaalam ng balak mong pakasalan ang tatay? Nauunawaan ko rin. Nagtataka ako. Hoy, itong babae. Bakit siya buong kumpiyansa magpakasal sa matandang may cancer? Meron bang ganito kayang kwento ng pag-ibig? Lumabas na pera ng tatay ang habol niya. Ano sa tingin mo? Dati lang siyang walang hiya na umamin sa tatay. Ngayong alam niyang may malubhang sakit ang tatay, gagamit na siya ng dahas para makuha ang gusto. Gusto niyang mapangasawa ang pamilyang Lee. Kapag wala na si tatay, mamamana niya ang mana. Zhao Xiaofeng, huwag mo akong sinisiraan dito. Kahit na ang emperador ang pinakamayaman sa mundo, ngunit pinakasalan ko siya dahil gusto ko siya. Wala itong kinalaman sa pera niya. Hindi maganda ang pag-arte mo. Matapang ka bang sabihin na pinakasalan mo siya? Isulat ang mga salita, walang mana? Hindi ka talaga ordinaryo. Ang lola ng emperador ay henyo at pambihirang tao. Sabi mo, puro pera lang siya. Hindi ka dapat magustuhan. Kung gayon, sabihin mo kung ano ang gusto mo sa kanya. Ang emperador ay isang henyo sa negosyo. Nagsikap siyang umangat sa kayamanan ng mundo, lumulupig sa mga bansang makapangyarihan. Bilang emperador ng kayamanan, karangalan ng bansa, ito ang una. Pangalawa, bagaman ang mayaman ay pinakamagaling sa mundo, ngunit nagmamalasakit sa karaniwang tao. Namuhunan ng libo-libong bahay para sa matanda at ulila. Ang kabutihan ay tulad ng araw at buwan. Pangatlo, ang asawa ng emperador ay pumanaw. Sa paglipas ng mga taon, hindi mabilang na anak ng mayayaman at mga dalaga nais siyang pakasalan, ngunit hindi pa niya nakamit ang tunay na pag-ibig. Mas gugustuhin ko pang mag-isa mataas ang karakter. Alin dito ang di karapat-dapat sa malalim na pag-ibig? Kung kaya mong sabihin na pinakasalan mo siya at gumawa ng kasunduan na walang mana. Tiyak. Ako, si Baybing ay papasok sa pamilyang Lee para lamang makuha ang pag-ibig ng emperador at maging babae ng emperador. Samahan ang emperador sa kanyang huling paglalakbay. Kung ang emperador ay pumanaw isang araw, wala akong kinalaman sa ari-arian ng pamilyang Lee. Panginoong Kaihuang, ngayon, mapagkakatiwalaan mo ba ang aking puso? Naniniwala ako sa iyong sinseridad. Ayokong patagalin ka lang. Ayaw mo akong patagalin? Gusto mo bang makita akong magsisi sa aking buhay? Iisa lang ang minahal kong lalaki sa buhay ko. Mula noong ako'y umibig hanggang sa namatay siya sa malubhang sakit, madalas akong dumaan sa tabi niya ngunit hindi kailanman naging akin. Ano ang dapat kong isipin, ha? Pakakasalan kita. Hindi tatay, oo. O wag mo siyang pangakuan, tatay. Manahimik ka. Ayokong may tumutol sa mga desisyon ko. Talaga? Ginoong Kaihuang, gusto mo ba talaga akong pakasalan? Oo, sinabi ko kahit pa. Tatay, hindi mo pwedeng pangakuan siya. Parang nagpapapasok ka ng lobo sa bahay. Tatay, dapat mo siyang kumbinsihin. Tatay, dapat pag-isipan mong mabuti. Bakit ako magiging maingat? Mamamatay na ako. Si Baybing ay bata at maganda at ayaw niya ng mana. Ano pa ang dinududahan mo? Tatay, ginagamit ka lang niya. Kung hindi, hindi mangyayari. Tama na, ako ang masusunod dito. Lautang, ihanda ang kasal. Opo. Salamat, kamahalan. Umalis na kayo. Sasama ako sa kanya ngayong gabi. Hindi mo ba ako naririnig? Bumaba ka na. Huwag kang gagawa ng masama sa mayamang emperador. Kung hindi, hindi kita titigilan. Bumaba na rin kayo. Nasimo ka na ha? Walang pagsisisi? Kinong Kaihuang. 20 ang edad ko, pero 15 taon na akong kasama mo. 15 taon? Ano ang ibig mong sabihin? Noong 5 taong gulang ako, dinukot ako ng mga bugaw sa disyerto. Basagin ng mga bugaw ang mga braso't binti para lumaki silang abnormal at pilitin silang magpalimos. Kung hindi ka makinig, tulad niya, Sa pinakamahirap na sandali ng buhay ko, may lumitaw na matangkad at matipunong lalaki.
Hinuli niya ang mga bugaw. Iniligtas ako at pinauwi ako. Pagkalipas ng maraming taon, siguro sa malawak niyang sansinukob nakalimutan na niya ang ganito. Ngunit eto ay nakaukit sa aking mga buto. Hanggang sa isang araw, nalaman kong ikaw pala ay sikat na henyong emperador. Tayo may isang hospital. Alam ko, gusto kong makasama ka maging babae mo. Kahit ano pa ang mundo. O ang mundo. Tulad ng gamo-gamo sa apoy. Alam na mamamatay siya. Ngunit kung iibig ka, wala kang pagsisisi. Paano? May issue ka sa kasal ng tatay mo sa mas bata? May opinion ka ba? Nagmamahalan sila. An-in man gawa ko. Boba ba ako? Malinaw na may plano ang babae at sa mag-asawa sa pamilyang Lee. Kung hindi, sa tingin mo, anong babae ang mag-aasawa ng may malubhang sakit? Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Bukas, tawagin ang lahat ng reporter at media at gawin ang lahat para pigilan ito. Ano? Gustong magpakasal ng emperador? Hindi ba't mana yan na sa'yo na? Nawala na naman kasal ka sa hangal na anak ni Li Xiangtang. 3 taon kang naghintay para sa pagkakataong ito. Hindi namin ito ipagkakaloob sa iba. Hindi ko sila hahayaang magtagumpay. Kung gayon, tutulungan kita muli. Pangunanahan ang Trento mandirigma na may maskara. Sa ospital sa timog ng lungsod, nakawin si Bai Bing. Kung humadlang ka sa pamilya Siangguan, mamamatay ka. Mahal kita. Pero may malubha akong sakit. Hindi ako makakasama sa iyo araw-araw. Kahit papaano, atin na tayo ngayon. Mga sasakyan ito lahat ni Bai Bing. Alisin ang hangin sa gulo. Mag-ambush. Panginoon Chai Huang, bakit parang hindi ka naman may sakit? Siguro. Ikaw ang nagpasiklab ng huling ninga sa buhay ko, di ba? Narinig ko na kayang pagalingin ng pag-ibig ang lahat. Sana magustuhan mo ang paglikha ng yaman at makagawa ng himala. Kung darating ang araw na yon, ibibigay ko sa iyo ang natitira kong buhay. Hihintayin ko ang araw na iyon. Maghahanda na ako para sa kasal bukas. Sige. Kita tayo bukas aking nobyo. Patayin. Patay. Nakakamatay na patibong. Tapos na ang lahat. Sabihin mo, sino nagpadala sa'yo dito? Narinig ko ang mga sundalong pinabuhay muli ng pamilyang Siangguan ng Martial Alliance. Mukhang ang mga nagnanais ng kayamanan ng hari. Gustong pigilan akong magpakasal kay Kaihua. Ngunit tiyak na mamamatay sila. Tara na't maghanda para sa kasal. Bilang paggalang, isang mamahaling sasakyan. Tagapangulo Jiang mula sa Chengdong, isang villa. Panginoong Kai Huang, may kasal ka ngayong araw. Kaya gusto mo bang kansilahin ang libing bukas? Hindi, mamamatay pa rin ako ngayong araw. Bukas na ang libing. Lahat ay susunod sa plano. Ibigay mo ang gamot.
Okay, hinahanap na naman ni Dad si Mom. Makakakain na ako ng candy. Nandito na ang emperador. Narito na ang emperador. Bigyan natin ng palakpakan ang bagong kasal ngayon. Si Lord Kai Huang ay umakyat sa entablado. Lord Kai Huang, Salamat sa pagpunta ninyo sa handaan ng kasal ni Lee. Lubos akong nasisiyahan. Hayaan mong kwentahin ko. 20 taon na mula nang huli akong ikasal. Tama. Ang nobya ay isinilang noong taon na diborsyado ako. Sa tingin ko ito ay tadhana. mukhang sina Kai Huang at asawa niya ay bagay na bagay at ang kanilang kasal ay nakatakda. Makapangyarihan ang emperador. Pakiusap, ipatawag ang nobya. Oo, pakiusap, nobya. Nobya, pakiusap, nobya. Dekada na tayong magkaibigan at hayaan mong magsalita pa ako. Sige, makikinig ako sa iyo. Anyayahan natin ang nobya. Pakiusap, ipatawag ang nobya sa entablado. Wow, ang ganda. Ito ang tunay na Diyosa. Inggit na inggit ako sa emperador kung makakakilala ako ng ganitong babae. Mas gugustuhin ko pang mabuhay ng 10 taon. Maligayang pagdating sa bagong kasal, masasabi mo ba ang nararamdaman mo? Siya ang aking unang pag-ibig at ang unang taong minahal ko. Maswerte ang babaeng makapag-asawa ng unang pag-ibig. Napakasaya naman. Sa tingin ko ngayon ay sabik ka ng ikasal sa iyong mapapangasawa at maging isang bagong kasal. Oo naman. Matagal ko na siyang hinintay. Matapos marinig ang sinabi ng bagong kasal, sa tingin ko malinaw na ang sagot. Pero kailangan pa rin ng proseso. Maaari ko bang tanungin ang bagong kasal? Kung ang groom, mahirap, mayaman, malusog, may sakit, handa ka bang pakasalan ng groom? Opo. Teka, Meron ka bang sasabihin? Nabalitaan naming may liver cancer ang emperador. Miss Bybing, bakit mo pa rin siya gustong pakasalan? Talaga ba? Gusto mo bang agawin yaman ng emperador namin? Paumanhin po. Bago ko pakasalan ang emperador ng mga mananahi, ako ay nagpahayag na. Kung mawala man ang emperador ng mga mananahi, wala akong kukuning pera. Kung hindi pera, ano ang gusto mo? Kasikatan? Gusto mong gamitin ang kasikatan at katayuan ng emperador para sa masamang bagay, tama ba? nagpapapansin ka lang para sumikat. Nakakainis talaga. Ang emperador ay mabait at matuwid. Paano mo siya nalinlang? Ginamit mo siya, hindi natin papayagan ang plano niya. Sabi ng lahat, tama ba? Oo, bawal kumita sa pag-aasawa. Bawal, 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 bawal. Bawal tumahimik ka. Panginoong Kai Huang. Panginoong Kai Huang. Panginoong Kai Huang kami. Bakit kami sinaktan ng emperador? Hindi ko alam kung bakit kayo sinaktan. Sabi niyo para sa ikabubuti ko ito. Tinanong niyo ba ako? Sabi niyo pakasalan ako ni Bybing para magpapansin. Eh kayo para saan? Mga mamamahayag na tulad niyo, matagal ko nang gustong linisin kayo para sa traffic. At magkalat ng chismis nagpapalaki ng istorya. Wala kayong etika sa profession. Wala kayong pakialam sa pinsalang maidudulot niyo. Sa mundong ito, maliban sa mga kriminal, sino pa ang mas makasarili kaysa sa inyo? Sa mundong ito, maliban sa mga kriminal, sino ang mas makasarili kaysa sa iyo? Yan na. Walang asawa ang emperador sa loob ng 20 taon dahil sa malubhang karamdaman. Makilala ang tunay na pag-ibig. Ang kasal ang pinakamasaya at mahalagang sandali. Pumunta ka pa para sirain sa ngalan ng iba. Talagang nakakainis. Itay, para ito sa kabutihan mo dahil isa kang kilalang tao na may pambihirang estado. Ako ang bahala dito. Kailan ka pwedeng sumingit? Huwag mong akalain na hindi ko alam ang mga gimmick mo. Ako si Li Shengtang, nagsimula sa wala hanggang ngayon. Ang mga taong nakilala ko at mga landas na dinaanan ko at mga karanasan ay higit pa sa inaakala mo. Ang iyong mga mumunting gimmick kulang pa yan sa harap ko. Lord Kai Huang, umalis. Umalis ka rito. Wala ka bang pandinig? Talagang determinado si Lord Kai Huang, totoo nga. Talagang bastos ang mga reporter na ito. Hindi man lang bumate, nanggulo pa sa usaping pampamilya at sinira pa ang kasal ng iba. Mga payaso kayong lahat. Kailangan ko pa silang turuan sa ginagawa ko. Hindi pa nga sila nakakakain 3 beses, pero tuturo-turo na sa akin. Sige na, asawa ko, huwag kang magalit. Hindi sulit magalit para sa mga mangmang na ito. Hindi sulit. Opo, Lord Kai Huang, magalit sa mga mangmang na ito, hindi sulit. Para mapakalma ang galit ng emperador, halikan ng bride ang emperador para kumalma. Gamitin ang pag-ibig para pakalmahin ang emperador. Ano sa tingin mo? Halikan mo siya. Halik, halik, halik. Halik isa, halik isa. Halik isa, halik isa. Halik isa, halik isa, halik isa, halik isa.
Mahal, anong nangyayari sa'yo? Mahal, anong nangyayari sa'yo? Mahal, gumising ka. Nahihirapan huminga, ano? Namatay ang emperador? Bigla ang pagkamatay. Anong nangyari? Lason niya, di ba? Walang hiya ka. Paano mo nagawang lasunin ang emperador? Dakpin niyo siya. Sino ang mangangahas humawak kay Sister Bing? Binata, payo ko'y umalis ka na dito? Pinatay niya ang emperador, gusto mong labanan buong kapangyarihan? Talagang gusto ni Sister Bing si Kai Huang. Imposibleng nilason niya ang emperador may hindi pagkakaunawaan siguro. Dahil sa isang kamatayan, gusto mong makalusot sa hindi pagkakaunawaan? Hindi mo iniisip kung sino ang napatay? Si Emperador Kai, tagapagtatag ng Kai Huang Group, ang hari ng pandaigdigang pananalapi. Kung may mangyari sa emperador, magugulo ang pandaigdigang pananalapi. Sino ang pumatay sa emperador? Ang kalaban ng mundo. Tama ang pamilyang Shangguan ang namamahala sa Nanduwolin League. Si Lord Kai Huang ang biyenan ko. Kung may gustong manakit sa kanya, ipapakulong natin siya ng alyansa. Bilang manugang ng emperador, may kredensyal sa Nandu Business War Departamento. Ngayon, narito akong nanunumpa. Sino man ang nanakit sa emperador, babayaran ko ng dugo, hindi na kailangan sabihin. Ang babaeng ito sinusubukang lumapit sa aking ama at nilason ng aking ama. Kung hindi kita mapapatay ngayon, hindi mawawala ang galit ko. Bibigyan kita ng 3 segundo. Umalis ka ng mag-isa at hindi na kita hahabulin. Kung ipagtatanggol mo si Baibing Putok para patayin, 1, 2 buhay o kamatayan. Kasama namin si Sister Bing 3. Tigil. Itigil na ninyo. Hindi ko pinatay ang emperador. Hindi ako ang sisisihin. Alam mo kung sino ang gumawa nito. Hindi ko hahayaang hindi maparusahan ang salarin. Sabi ko, ikaw itong tuso at gusto mong baliktarin ang issue, di ba? Alam ng lahat sa mundo. Bakit mo pinakasalan ang emperador? Kung balang araw mamatay ang emperador, sino ang magiging pinakamalaking makinabang? Huwag ka nang magpanggap. Puta ka, anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang napatay namin ang emperador? Hindi ko sinabi kung sino ang may gawa, pero mahigpit ang batas. Walang kinikilala. Ang batas ay kusang magbibigay ng patas na hatol. Ikaw, tuso. Meron kang maraming paraan para makatakas. Ngayon, hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Hahayaan mo bang malaya ang pumatay sa emperador? Hindi. Patayin siya! Patayin siya! Patayin siya! Nakita mo ba iyon? Nagplano ka ng napakarami. At nagpasiklab ka ng galit ng publiko. Gusto mo bang gawin mo ito mag-isa? O hayaan silang mamatay kasama mo? Talaga namang minamaliit mo ako. Ako, si Baibing, ay laging tumutupad sa aking mga obligasyon. Ang mga mabuti sa akin, gagantihan ko ng aking buhay. Ang mga nais manakit sa akin, lalabanan ko hanggang kamatayan. Gusto mong hindi madugo? Kukunin ko ang buhay mo. Kalimutan mo na. Kung kaya mo, tumapak ka sa aking bangkay. Talaga, kapag wala nang mawawala, wala nang matatakot. Matigas ang ulo. Kung gayon, hindi na kailangan ng satsot. Gawin mo na. At iba pa. Tito Tang, may problema ba? Xiao Xiao Yanzi, hindi mo pwedeng galawin si Biden. Tito Tang, hindi ito pwede. Babaeng ito'y pumatay kay tatay. Pinotektahan mo pa siya. Oo, si Tito Tang ba yan? Nahalina ka rin ba sa salbahing babaeng ito? Ano ang pinagsasabi mo? Bakit ka nangangagat ng tao? Mga aso ba kayo? Hindi ba ako tama? Ikaw ang tagapamahala ng mansyon ng Lee. Pumanaw ang biyanan mo, wala ka talagang hinagpis, at pinoprotektahan ng mamamatay tao. Ano ang silbi nito? Ano sa tingin mo ito? Sige, ipapakita ko sa iyo kung ano ang dahilan. Utos ng emperador. Alam mo ba ang ibig sabihin ng utos ng emperador? Tingnan ang utos ng emperador. Tingnan ang emperador. Ano ang gusto mong gawin? Ginoong Kai Huang bago na diagnose ang malubhang karamdaman. Binigyan niya ako ng utos ng emperador at inatasan akong gawin ng 2 bagay. Ano ang 2 bagay? Utos ng emperador. Kung ako'y magkamalas sa tagapamahala na si Lao Tang sa ngalan ng emperador ng kayamanan, ipahayag ang huling habilin at ano ang mangyayari pagkatapos. Ay 2 bagay. Isa ay para sa mana. Si Li Hao ay anak ko. Lahat ng ari-arian ay mapupunta sa kanya. Walang kinalaman ito sa aking anak at manugang. Pangalawa, sina Binibining Bai at ako ay nagmamahalan. Pagkatapos kong umalis, walang sino man ang maaaring manakit sa kanya. Kung may manakit sa kanya ay magiging kaaway ko. Mula sa pondo ng hari, kumuha ng 10 bilyon at habulin ang nanakit sa Binibini. Dahil dito, ang tagapagsanay ay pinatalsik sa pamilya Li. Ano? Ang lahat ng mana ay kay Li Hao. Ano ang dahilan? Imposible, hindi gagawa ng ganitong testamento ang tatay ko. Sinabi niya ito bago siya mamatay. Kung isang araw ay pumanaw siya, maghahati tayo sa mana. Bakit mo ibibigay sa kanya at hindi sa akin?
Ibig sabihin, anak silang lahat. Bakit ibibigay lahat kay Li Hao? Si Li Jiao ay walang-wala. Ano ang imposible ron? Yan ang tradisyon ng pamilya natin. Tinatawag itong pagkiling sa anak na lalaki. Si Li Hao ay anak na lalaki. Siya ang magpapatuloy para sa pamilya Li na magpapatuloy ng angkan. Kung gayon, si Li Jiao ay anak na babae. Sabi, ang anak na babae alis sa pamilya. Kahit pa ang biyenan mag-iwan ng lahat ng mana kay Li Hao, natural lang naman, hindi ba? Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Biyenan sa anak na lalaki at babae laging itinuturing na pantay. Kung ipipilit mo, mas mahal niya ang anak na babae. Dahil may isip problema ang anak niya, hindi niya kayang pasanin ang pamilya Li. Sige na, tigilan na ang pagtatalo. Sinusubukan mo bang labagin ang utos ng hari? Hindi paglabag. Na nagkakaiba lang kami ng opinyon. Oo, ang tatay ko. Hindi niya gagawin yon sa akin. Naiintindihan ko. Peking testamento ito. Nagsasabwatan kayo para pekein ito. Dahil ganyan ang iniisip mo, basahin mo na lang ang testamento. Binibini, pamilyar ka sa sulat kamay ng amo. Sa tingin mo, peke ang sulat na ito? At peke rin ang selyong pribado sa ibaba. Paano yun posible? Talagang sulat kamay ito ng tatay ko. Mabuti ba talaga siya sa akin? Puro kasinungalingan ba ito? Dahil hindi niya ako tinatrato bilang anak, hindi ko rin siya ituturing na aking ama. Ngayon, ipapahayag ko dito itinatakwil ko si Hari Li Xiangtang bilang ama. Xiao Xiaofeng. Anong gagawin? Saktan ang babae sa harap ng Li. Asawa, bakit mo ako sinaktan? Paumanhin. Tiyotang, hindi ko napigilan. Biyenan ko'y mabait sa amin noong nabubuhay pa. Kagagaling lang niyang pumanaw. Dahil lang wala siyang mana sa amin. Pinutol niya ang ugnayan sa kanyang biyenan. Sa tingin ko hindi niya dapat sinabi iyon. Talaga. Panginoong Kai Huang malaki ang suporta at tulong niya noong buhay pa. Kung puputulin mo ang relasyon dahil sa mana, mahirap sabihin. Hindi lang ako kumbinsido. Bakit? Bakit kami ang ituturing ng mga bata? Mana sa kanya. May dahilan si Panginoong Sai Huang dito. Pinibini, umalis ka muna at pakalmahin ang sarili. Tara na. Hindi ako aalis. Huwag mo na akong pahiyain. Binibining Shangguan. Uy, Ikaw ang magiging manugang na babae ng Li. May problema rin sa IQ ng batang Panginoon. Kung gayon, ang pamilyang ito ay depende sa iyo. Tio Tang, huwag kang mag-alala. Ako gagawin ko ang makakaya. Sige, dalhin mo ang batang Panginoon. Upang ihanda ang libing ng emperador. Opo, Tio Tang. Tandaan mo, tulungan ng emperador na ayusin ito. Huwag mong sirain ang kanyang reputasyon. Sandali. Hindi pa maihahanda ang libing. Miss Bai, may iba pa po ba kayo? Hindi pa lumalamig ang buto ni Lord Kai Huang at ang tunay na salarin ay malaya pa rin. Kung hindi hahayaang mabuking paano natin maaalo ang emperador sa kabilang buhay. Mabuti ang puso ni Miss Bai. Ngunit hindi ka nito gagambalain. Hayaan ninyong ang pamilya Li na ang bahala halina't dalhin ang emperador paglilibing sa kabaong. Tara na, asawa ko, tara na. Lord Kai Huang. Miss Bai, may gusto akong sabihin sa iyo. Ano yon? Tio Tang. Alam mo ba kung bakit ang emperador iniwan ng mana sa anak lang pero hindi sa kanya? Bakit? Dahil palaging nararamdaman ng emperador na hindi maganda ang ugali ni Zhao Xiaofeng na pinakasalan niya si Miss Bai para sa isang layunin. Kaya sadyang wala siyang iniwan kay Miss Bai na ari-arian. Gusto lang niyang makita kung paano haharapin ng pamilyang Zhao siya. Naiintindihan ko. Gusto ni Lord Kai Huang ilantad ang tunay nilang pagkatao. Ano ang kailangan kong gawin? Nag-aalala si Lord Kai Huang na baka may masamang balak ang pamilyang Zhao, kaya sana'y protektahan mo siya ng palihim. Huwag kang mag-alala. Poprotektahan ko ang ginang kahit isugal ko ang aking buhay. Salamat. Maaari ka nang umuwi muna ayusin ang paglilibing ng yumaong emperador. Magpapadala ako ng mensahe sa iyo. Opo. Magandang araw, Butler Tang. Kayo na, bumaba na kayo at magpahinga. Ako na ang sasama sa emperador ngayong gabi. Opo.
Panginoong Kai Huang, ayos ka lang ba? Okay lang, maayos lang. Hindi ko pa maintindihan. Panginoong Kai Huang, kaya mong protektahan si Miss Beckett Suspended Animation. Hindi lang ang dalaga ang nais kong ipagtanggol, kundi pati ang buong pamilyang Lee. Protektahan ang buong pamilyang Lee. Panginoong Kai Huang, bakit mo nasabi yan? Ang pamilya Lee ay nasa rurok na ngayon. Napakaligtas nito. Ligtas? Don, nakikita mo, ako'y nasa tuktok ng mundo. Lahat ay sabik lumapit at pasayahin ako. Ngunit sila yung mga lobo sa balat ng tupa. Naghihintay silang umatake sa aking likuran. Kapag nagkamali ako, ipakikita nila ang kanilang pangil. Mag-aagawan silang ubusin ako. Tatalikuran nila ang anak kong lalaki. Sasaktan nila ang anak kong babae. Yuyurakan nila ang mga butok at lalamunin ang yaman. Kaya't dapat ko silang bigyan ng pagkakataong ito. Hayaan silang ipakita ang tunay nilang kulay. Oh, naiintindihan ko. Panginoong Kai Huang, pinapalabas mo ang ahas sa lungga. Para paghandaan ang libing. Oh, gusto kong dumalo sa sarili kong libing. Ano, ibinigay ng emperador ang mana niya sa hangal na anak na iyon. Hindi ka makakakuha ng kahit 5. Oo, iwanan lahat sa hangal niyang anak. Para bang ang aming pamilyang Zhao at ang Li ay walang kinalaman sa pamilyang Zhao. Napakawalang katuwiran. Tinatrato tayo ng Li Shengtang bilang mga dayuhan. Aking mabuting hipag. Bakit hindi ka nagsasalita? Siya ba ang iyong ama? Hindi niya iniwan sa iyo kahit isang kusing sa bilyon-bilyong ari-arian. Magsalita ka, bobo ka ba? Magsalita ka, bobo ka ba? Biktima rin ako. Bakit mo ako sinaktan? Ano ang sabi mo? Ikaw ang biktima? Naging biktima ka na ba? Alam mo bang ginawa ko to dahil anak ka ng hari ng yaman? Nagdusa ako sa pagpapakasal sa iyo. Pero sa huli, gusto ko sana ikalahati ng kayamanan ng emperador. Sa huli, wala kang natirang pera. Paano mo gustong isipin ko? Ano ang sabi mo? Pinakasalan mo ako dahil sa yaman ko? Well, ano sa tingin mo? Mukha mo lang katawan mo. Sa tingin mo magkakagusto ako sa'yo. Ibig sabihin ilang sikat sa school? Nagkagusto sila sa kuya ko. At gusto nilang mag-asawa sa pamilya niyo. Kung umunlad ang pamilya Zhao, magpakasal sila. Pero sinaktan mo siya ng ganito. Sinaktan? Paano ko siya sinaktan? Paano ko malalaman yan? Biglang nagloko tatay ko, ayaw ibigay man na. Huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Ihanda mo sertipiko ng kasal. Diborsyo tayo bukas. Ano ang sabi mo? Gusto mong diborsyohin ako? Ano sa tingin mo? Akala mo ba anak ka pa ng emperador ng yaman? Gumising ka, wala kang natirang pera. Mahirap ka na ngayon. Gusto mo pa bang kumain sa bahay ng mga Zhao? Hindi asawa ko. Walang naiwang mana sa akin ng tatay ko. Wala na akong natira. Kung talagang aalis ka, wala na akong matitira. Wala ka nang natira. Wala akong kinalaman dyan. Kasalanan lahat yan ng tatay mong tunay. Magpalimos ka sa kalsada. Hindi asawa ko. Nakikiusap ako. Hindi ko talaga kayang mabuhay kung wala ka. Lumayas ka rito. Asawa ko, nakikiusap ako. Huwag mo akong paalisin. Hindi kita paaalisin. Pero kailangan mong gawin ang isang bagay. Ano iyon? Hindi ba bukas ang libing ng tatay mo? Pumunta ka sa libing at gumawa ng gulo. Dapat makuha mo ang kalahati ng mana. Kundi hindi namin siya ipalilibing. Kung makuha mo ang kalahati ng ari-arian, ikaw pa rin ang manugang ng pamilya kong Zhao. Kundi mamamalimos ka sa kalsada. Gusto mong pumunta ako sa libing? Kung hindi, umalis ka na rito. Ikaw ang babae ng emperador. Ang pinangamot emperador ay Taisin. Ano ang kinatatakutan mo? Pero paano kung hindi nila ibigay sa akin? Bago kayo naghiwalay ni Xiaofeng, manugang pa rin kita. Tutulungan ka namin. Bukas, pumunta ka lang at gumawa ng gulo at bahala na ako sa iba. Sige, pupunta ako sa libing bukas at babawiin ko ang mana ko. Hindi ba? Pupunta sa libing bukas, 2 lang ang kahihinatnan. Isa ay makuha natin ang mana o maghiwalay tayo. Panginoong Kai Huang patuloy na magsikap na muhay siya ng marangal. Sana'y isang tabi ang kalungkutan. Ngayon, bigyan natin ng dasal ang yumaong mahal. Si Jiang mula sa top 100 mayaman ay nagpapaalam sa emperador. Tagapangulo Wang ng grupong nakalista ay nagpapaalam sa emperador. Tila wala ang anak dito. Sige, huwag mo na siyang ihatid. Miss. Ate, nandito ka na. Gumulong. Ate ko, hinampas ako. Sasabihin ko kay tatay. Li Zhao, bakit mo siya hinahampas? Bakit ko siya hinampas?
Hindi mo ba alam ang ginawa mo? Anong mga paraan ang ginamit mo? Hayaan siyang makuha ang mana. Paano mo nagawa iyan? Ipinagkatiwala ang mana kay Katiwalatang bago namatay si tatay. Ano ang kinalaman nito sa atin? Anong ibig mong sabihin walang kinalaman sa'yo? Si Li Jiao ay anak din niya si Li Xiangtang. Bakit? Li Xiangtang lahat ng yaman kay Li Hao lang. Para sa mga bisitang dumalo sa lamay, mayroon bang dahilan? Pero ganyan hinati ni tatay. Ano ang gusto mo? Anong gusto mo? Kung ang mana ay hindi maipamahagi ng patas ngayon, huwag ituloy ang lamay. Kung hindi maipamahagi ng patas ang mana ngayon, huwag nang ituloy ang libing. Oo, ngayong araw. Kung hindi ninyo ibibigay sa akin ang mana ko sa akin, huwag na nating ituloy ang libing. Jiao libing ito ng inyong ama. Maraming bisita, kamag-anak, kaibigan ang narito. Huwag gumawa ng gulo, tumahimik ka. Napangasawa ka ng pamilya namin pero walang katayuan. Kailan ka nagkaroon ng karapatang makialam sa amin? Ito yung babae na alam na malubha na tatay niyo. Na nagpilit pa ring pumasok sa pamilya namin. Oo, siya nga. Talaga mukhang malandi. Binibini, ginang siyaw basta, ang patay ay dakila. Hindi ka dapat gumawa ng eskandalo. Ano ang ibig sabihin ng ang patay ay dakila? Noong nabubuhay pa ang mayamang emperador, lahat tayo ay gumagalang sa kanya. Pero tingnan ninyo ang ginawa niya bago siya mamatay. Isang anak na lalaki at isang anak na babae. At ang kanyang anak ay may kapansanan sa pag-iisip. Ibinigay niya ang kanyang trilyong yaman sa kanya lang. Pero ang anak niyang babae ay walang natanggap. Hindi ba niya itinuturing na tao ang anak niyang babae? O ang kanyang mga manugang? Si Lord Kai Huang ay tiyak may dahilan sa ayos na ito. Pamilya tayong lahat. Huwag mag-away sa maliit na bagay. Lalo na't kuluhin ang libing ng emperador. Huwag kang umasang may makukuha. Sino ang pamilya mo? Ngayon, narito ako para ipahayag na ako ang anak ng emperador ng kayamanan. Kung hindi ninyo ibibigay ang mana ngayon, huwag na nating ituloy ang libing. Binibini, huwag pag-usapan ng mana. Ituloy muna natin ang libing. Huwag hayaang pagtawanan tayo ng mga tagalabas. Hindi. Kung hindi malinaw ang mana, hindi natin maaaring ituloy ang libing. Oo, kung hindi ninyo ibibigay ang mana ngayon, ilibing na lang ako kasama niya. Kung hindi mo ibibigay sa akin ang mana ngayon, pwede mo akong ibenta rin. Binibini, hindi ka magalang sa emperador. Paano ko siya irerespeto? Babaguhin niya ang testamento niya ngayon. Hatiin ang mana. Hindi ka na nahiya. Nandito ka ba para magnakaw? May batas pa ba? Kahit isang hukom di makialam sa usap pamilya. Huwag ninyo kaming pilitin. Huwag isipin na ang pamilya Siangguan mo ay nasa martial alliance. Akala nyo ay angat na kayo. Huwag kalimutan, ang pamilya Jiao ay nasa likod ng War Department. Kung lumabis kayo, mapapatay ko kayo sa isang tawag. Makinig kayo. Sa isang minuto, paalisin ang pamilya Jiao. Kung hindi, putulin lahat ng kanilang kooperasyon. Huwag magtagal ng isang segundo. Pandaigdigang pagbabawal sa pamilya Jiao o... Hey Jiao, kinakatawan ko ang namatay na emperador. Bibigyan kita ng huling babala. May 1 minuto ka para umalis sa burol. Kung hindi, mawawalan ng kliyente ang pamilya Jiao. Ano, tinatakot mo ako? Oh, sino ka ba para magdikta? Kasing marilag mo ba ang pamilyang Li o ang emperador ng kayamanan? Akala mo pala'y patay na ang emperador at humihina ang pamilyang Li. Hinahamon mo kami. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Sasabihin ko ito ngayon. Kung hindi ko ibibigay kalahati ng mana sa asawa ko ngayon, ang buong pamilya Jiao ay magiging kaaway ng pamilyang Li. Talaga, sige, sasabihin ko sa iyo. Sa 1 minuto. Hindi ka aalis. Ang pamilya Jiao ay maghihirap. Sabi ko, ikaw isang ordinaryong butler, parang bantay aso. Kayang pabagsakin ang aming pamilya Jiao. Binibining bay, tulungan mo akong bilangin ang oras. Simula na ang 1-minute countdown. Sige, titingnan ko ngayon. Paano kaya tayo kagatin ng mga aso ng emperador? Tagapamahala Tang, nakita ko noon ang iyong katapatan sa aming pamilya. Tinawag pa nga kitang Uncle Tang. Ngayon patay na si Papa. Nandito ka pa rin naloloko. Magsisimula na ang bilang. Kung hindi ako tatawag sa iyo sa loob ng 1 minuto, magbabawal sa lahat ng customer ng pamilya Jiao sa Yuncheng. Pagkalipas ng 2 minuto, Global Fan ay nag-ban sa Jiao. Hindi ka ba nahihiya? Dahil lang sa maliit na mana, gumagawa ka pa ng gulo sa lamay ng tatay mo, tama ba? Ikaw ang walang hiya. Alam mong may problema sa isip ang kapatid ko. Pero nandyan ka pa rin sa tabi niya. Alam ng lahat ang gusto mo. Miss, sobra na po talaga si Li Hao ang sarili mong kapatid. Paano mo nasabi iyan sa kanya? Kung hindi mo ibibigay sa akin ng pera ngayon, hindi ko nakilala kahit sino. Nakalimutan mo na ba ang paalala ng yumaong hari noon na ang pagkakaibigan ay kayamanan sa mundo? Tanging pamilya at pagkakaibigan ang pinakamahalaga. Huwag nang mag-away para sa maliit na pakinabang. Tama ka dyan. Ang pamilya ninyo na Jiao ay mayaman din naman. Hindi naman kulang sa pera. Bakit kailangan nyo pang mapahiya ng ganyan? Nakakatawa. Tumigil ka sa kalokohan. Kung hindi mo ibibigay ang kalahati ng mana ngayon, kahit sino pa ang dumating, wala rin itong silbi. Tama. Ano pa ang sinasabi mo? Hindi kami aalis dito kahit 1 minuto pa. Mawawalan ng customer sa buong bansa ang Jiao. Naniniwala ka pa sa sinabi ng aso. Ano?
Imposible yon. Ano? Anong problema? Nagbigay ng pahayag ang mga kliyente. I-cancel ang lahat ng aming kolaborasyon. Ano? Bakit? Hindi ko alam, Ginong Zhao. Tama ako. Isa ka lang butler. Paano mo lalabanan ang pamilyang Zhao? Nakarinig ka siguro ng mga chismis. Parang gulo na ang lahat. Kung di mo ibibigay ang kalahati ng mana, hindi kami aalis. Karamihan ng negosyo ng pamilyang Zhao ay sa ibang bansa. Paano kung mawala ang mga lokal na kliyente? Ganyan ba? Sige, ulitin ko. Kung di ka aalis sa loob ng 1 minuto, hindi lang ito lokal na pagbabawal, kundi pandaigdigang pagbabawal. Pandaigdigang pagbabawal. Kaya mo ba yan? Matandang lalaki, ang sabi ko, akala mo siguro isa kang mayaman na emperador? Hindi ako ang emperador. Pero ang tingin ko, ang namayapa ay may espiritu. At lahat sa paligid, sino ang mangungutya sa kanyang libing? At walang magiging maganda ang hantungan. Ang espiritu ng namayapa. Sobrang takot ako. Sige, takutin mo pa ako. Hindi kami aalis ngayon. Ibig sabihin dapat makuha ang kalahati ng mana ngayon. Tumayo ka? Manugang nananadya ka ba? Hindi kanya bibigyan ng mana. Hayaan mo na siyang mamatay ng mapayapa. Oo, kung hindi mo ibibigay ang mana mo ngayon, huwag mong gawin ang paglilibing na ito. Jiao Jiao, ito ang iyong ama. Kahit mana hindi ibibigay sa akin, hindi siya ang tatay ko. Oo, kasuklam-suklam. Bumanta pa siya sa atin. Bumanta pa siyang ipagbawal tayo sa buong mundo. Paano nagkaganoon? Ha? Ano ang nangyayari rito? Ito ay ang aming negosyo, ipinagbawal na ito sa buong mundo. Sa buong mundo. Imposible ito. Maaari bang magawa ito ng isang majordomo? Posible bang buhay pa ang emperador? Imposible, talagang imposible. Nakita ko siyang mamatay sa lason sa kasalan. Kalimutan mo na. Umuwi ka at humanap ng tutugon dito at umalis ka na. Teka, wala na. Okay, ayos lang. Pakitang tao lang ito. Ipagpatuloy ang libing, halika na. Ipagpatuloy ang libing. Hindi na kailangang ituloy. Ano ang gusto mo? Pwedeng kanselahin ang libing. Napakaganda na ng emperador noong nabubuhay pa. Pero pagkatapos mamatay, dapat ikalat sa dagat ang abo. Sino ka? Pangahas mong lapastanganin ang emperador. Akala mo ba buhay pa ang emperador? Ang dating dambuhalang imperyo sa pananalapi ay tuluyan ng naglaho. Lahat ng kalabang pinatahimik ng emperador dumadagsa rito upang lapastanganin ang kanyang katawan. Tumigil ka na. Ibigay mo sa akin ang abo. Kaya naghihiganti ka pala. Sabihin mo ang pangalan mo, tatanggapin ko ang hamon mo para sa mayamang emperador. Narinig mo na ba ang Fuso Death Hall? Ano? Galing ka sa Fuso Hall of Death? Oo. Ako ang Reaper. 10 taon nang sinakop ng emperador ang mundo na nagpabagsak sa aking Death Hall magdamag. Nagsikap ako ng 10 taon masigasig. Lahat para sa sandaling ito. Ayusin natin ang kwenta. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Ibibigay mo ba ang abo o hindi? Gusto mo ang abo ng mayamang emperador? Dumaan ka sa aking katawan. At ako? Wala na bang tao sa grupo ng emperador? At dumating ang babae para umalalay. May iba pa. Sino pa ang gustong ipagtanggol ang emperador? Lumabas kayong lahat. Lahat ay isasama ko. Baga, ayoko mamatay. Lumayas ka. May iba pa akong gagawin. Natakot ninyo si Lihaw. Kung gayon, iuwi ko muna siya. Sige, iuwi mo muna siya. Gusto ko rin ng candy. Sige, talagang napipilitan na. Anong maganda? Mamamatay ka na dito agad. Ano, mamamatay ako dito? Siyempre, ang mga nakaitim ay susunod sa utos. Ang mga istorbo sa libing ng emperador, sila ay patay at ililibing kasama ko. Oh, baga, patayin. Sa impyerno ka. Miss Bai, hayaan mo akong gawin ito. Binibining Bai. Nakuha ko na. Ang Fuso Kendo nito naging perpekto na. Nasa rurok na ako ng antas, ngunit natalo pa rin. Mangtang, una ka na. Kaya ko itong harangan muna. Binibining Bai, asawa ka ng emperador. Ako dapat ang magpoprotekta sa iyo. Halika.
Anong mukha ang ihaharap ko sa emperador? Binibining Bay, ako na ang bahala. Nakakatuwa talaga ang mga tao sa inyong bansa. Kahit ang mamatay kami sa timog, nagahamon sa ngalan ng katuwiran. Sa harap ng pagpatay sa kaaway, mayroon tayong karaniwang kaaway. Kung gayon, unahin ko kayong ipadala sa kanluran. Tapos ibalik siya sa aming puso. Ikulong sa hawla, maging alaga ko. Perfection sa candle? Matandang lalaki, mamatay ka na. Parang mga langgam lang. Walang hanggang gintong katawan? Ikaw at ako ay ordinaryo lang. Gusto mo akong magpatupad? O ikaw mismo sa Bagaya Road, makipaglaban ka sa kanya? Tiotang, bakit ang lakas mo binibining Bay? Sa tingin mo ba ang mga taong nasa paligid ng emperador ay mahihina? Kumusta? Ano? Sandali lang pupunta ako agad. Binibining Bay, sa'yo ko pagkakatiwalaan ang libing. May mahalaga akong gagawin. Tiotang, ano pa ang mas mahalaga kaysa libing ng emperador? Ang Lee Group bigla ang nagpatawag ng pulong ng lupon ng Kaihuang Group para ipagkait kay Binatang Amo ang kanyang mana. Gusto nilang agawin ang Emperor Group. Masyado na silang naging malupit. Aasahan mo na iyon? Nung buhay ang emperador, taksil lang silang nagpapanggap. Ngayong patay na ang emperador, nagpakita na sila bilang tunay na mga buwaya. Tulungan mo ako. Paalam, mauna na ako. Kumusta? Sige, nakuha ko. Gilo ko, anong problema? Malapit nang magsimula ang pulong ng mga shareholder. Talaga? Makuha mo ba ang mana ng grupo? Kunin mo ang mana ng grupo? Giliw ko. Ngayon lahat ng miyembro ng Angkan Lee ay sumusuporta sa akin. Pinili ko na rin lahat ng shareholder. At higit pa, may suporta kami ng emperador ng espada sa likod namin. Ano sa tingin mo? Gilo ko, ang galing mo talaga. Mabuti. Hayaan mo muna silang magmalaki. Handa akong magpalit ng liderato, magdulot pa ng malaking gulo, pagbabago sa Shuangnan. Ngayon pinatawag ko itong pagpupulong ng mga kasosyo. Nandito ako para pag-usapan natin. Ang aking kuya, ang emperador, ay pumanaw na. Naiwan ang napakalaking Kaihuang Group. Paano haharapin ito? Hindi nag-iwan ng testamento ang emperador. Hahayaan si Master Li Hao na magmana? Ano pa ang dapat pag-usapan? Mali ang iyong sinabi. Dahil sa sariling kagustuhan ng emperador, ibinigay ang grupo sa kanyang hangal na anak. Ngunit bilang kasosyo ng Financial Emperor Group, gusto naming lahat na gumanda ang grupo. Sa tingin mo ba ang hangal na anak ng emperador ay makakapagdulot sa atin ng mas maliwanag at malayong hinaharap? Ang hangal ay di kayang alagaan ang sarili. At asahan na pangungunahan tayo niya? Hindi ba't isang biro iyan? Maari pa ba tayong maging mas mahusay? Hindi ko alam. Alam ko lang ng kaunti ang grupo ay itinayo ng emperador. Para sa mga kamag-anak at kaibigan, isinama tayo sa grupo at binigyan tayo ng mga sapi. At kinabukasan, mayroon kang 2 puso. Nasaan ang iyong konsensya? Ano ang sinabi mo? Konsensya. Paano kikita sa konsensya? Grupo ni Lord Kai Huang, integridad at konsensya. Umaasa siya sa 2 puntong ito para maitayo ang grupo bilang parola ng mundo. Tinatanggi mo ang mga utos ng emperador. Napakabobo mo, nabuhay ka na ng dekada. Hindi mo alam ang tunay na patakaran. Tanungin ang lahat dito. Sino ang gustong ipahawak ang grupo sa hangal? Ayoko. Ayoko rin. Ayoko rin. Kayo. Huwag kayong mag-alala, Master at Binibini. Kahit na itaya ko ang buhay ko, aalalayan ko ang Master na ipagtanggol ang grupo. Tito Zhao, una sa lahat pinahahalagahan ko ang iyong katapatan sa grupo. Bakit hindi ka nalang umalis? Ginang, ano ang sinabi ninyo?
Halata naman, desidido silang makuha ang grupo ngayon. Kung lalaban ka ng sapilitan, mapapahamak ka. Paano kung matitiis ang tapat na lingkod ng grupo mamatay lang? Kaya naisip ko, bakit hindi ka na lang mag-resign? Guardia, dalhin ang liham pagbibitiw. Tito Zhao, pirmahan mo. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti ng grupo. Gusto mo akong tanggalin. Bakit? Tito Zhao, hindi ba ako nag-aalala sa iyo? Para saan ka pa lumalaban? Guardia, magbibilang ako hanggang 3. Kung hindi ka pipirma, sige na, 1, 2. Ah, ganun pala. Kaya pala kayo ay isang gang. Hindi kayo magtatagumpay. Ngayon, ipapangako kong ipagtatanggol ko ang master. Talaga? Kung gayon, una kang mamamatay. Kaladkarin ninyo siya palabas at linisin to. Halika. Aking hangal na kapatid. Pirmahan ang kontrata. Maaari kang maglaro sa iyong mabahong putik. Huwag gumawa ng homework. Ayoko ng homework. Hindi ito homework. Naglalaro ka. Halika. Mahal, halika. Lagda mo ang. Bibigyan kita ng 100. 1,000 lollipop, sige. Aray. Hindi ako naglalaro. Sabi ni Papa, gusto ko lumaki. At maging mabuting bata. Isa kang hangal. Hangal ka. Pirmahan mo, pirmahan mo. Pirmahan mo. Ayokong pumirma. Pipirma ka ba? Makinig ka sa akin. Kung hindi ka pipirma ngayon, papatayin kita. Bilisan mo, pirmahan mo. Papatayin ka niya. Walang homework. Ate, alis na ako. Magsasaya ako sa aking ate. Papayagan kitang pumirma. Pirma. Ah. Nasaan ang candy ko? Pirmahan mo. Aking matamis. Kapatid ko. Pirmahan mo. Bibigyan kita ng bagong candy, ha? Ayokong pumirma. Pinipilit mo akong pumatay, di ba? Pirmahan mo. Tumayo ka at pirmahan mo, pirma. Pirmahan mo ako, pangalawang amo. Pangalawang amo. Anong ginagawa mo? Pangalawang anak, anong ginagawa mo? Katiwala. Paano ka napunta? Ano ang problema? Hindi ba ako dapat pumunta? Ito ang pulong ng mga may-ari ng sapi ng Kai Huang Group. Hindi ka pa kwalipikado para pumunta rito. Ibig sabihin, isang tagapamahala lang. Paano mo nagawang pumasok sa pulong ng mga may-ari ng sapi? Halika na, paalisin mo ako. Sige na. Paano mo ako paalisin? Paano mo ako paalisin? Katiwalatang, anong ginagawa mo? Gusto mong magrebelde? Ang paglusob sa pulong ng mga may-ari ng sapi ay krimen ng pagtataksil. Buksan ang iyong mga mata at tingnan. Ano ito? Ang utos ng emperador? Anong kwalifikasyon mo ngayon? Hayaan mo akong umalis. Tingnan ang utos ng emperador. Kung makikita ang emperador ng personal, ano sa tingin mo ngayon? May kwalifikasyon pa ba ako para pumasok sa AGM? Tingnan ang utos ng emperador. Kung makikita ang emperador ng personal, katiwala, tila nakalimutan mo ang isang bagay. Matagal nang patay ang emperador. Ang kanyang kamahalan ay nakatali sa mundong ilalim, hindi na kayang hawakan ang mundo ngayon. At ito ang daigdig ng tao. Ibig sabihin, ang mayaman na emperador ay patay na. Ipakita mo pa rin ang kanyang simbolo. Nagloloko ka lang dito. Sino ang niloloko mo? Ano ang ibig mong sabihin? Lalamig ang tsaa kapag umalis na ang tao, di ba? Nagtatangka ka bang magrebelde? Tito Tang. Tito Tang, tulungan mo ako. Pinapirma nila ako. Pipirma? Pipirma saan? Iyon, pinapirma nila ako dyan. Paglipat ng equity joint venture. Nangako ako. Lahat ng shares at equity ng Kai Huang Group, inilipat lahat kay Li Yunwei. Sinaktan niya ako. At pati ako ipapatayin. Ano? Talagang bantaan mo ang binata. Tama, lahat sumasang-ayon. Mangmang ito, hindi kaya mamuno sa mundong ito. Siyempre, humanap ka ng kapalit na Li. Siyempre, so hindi ako makatanggi. Sige, hindi ka makatanggi. Kaya gumamit ka ng pamimilit. Tama iyan. Lolo Zhao, paano si Zhao Zhong? Siya ang hari ng yaman. Mula sa pulubi, naging malupit sa pagpatay. Pinatay.
lasa pa ang dugo. Pinatay mo si Zhao Zhong. Pinatay mo ang sarili mong kapatid. Dapat patayin si Li Yunwei. Gusto kitang patayin. Tang Feng, ano ang ginagawa mo? Tang Feng, itigil mo na. Anak ng monarka. Pumatay ng mga tapat na ministro. Ikaw ang may sala. Sabihin mo, Li Yunwei, paano mo gustong mamatay? Butler Tang, hindi mo ba dapat itanong muna? Sino ang gustong sumakop sa King Group? At saka patayin ako? Sige. Sabihin mo sa akin. Basta si Li Hao ay hangal, masunurin mong ilipat ang Kai Huang Group sa akin. Lahat ng nandito makakakuha ng 1 hanggang 5%. Patayin mo ako ngayon. Hindi ba kayo naghihintay ng pera ng lahat? Mukhang kayong lahat ay nagkakasabuatan. Nandito kayong lahat para mang-hold up, di ba? Tang Feng. Sobra ka na sa ganyan mong salita. Buhay kapalit ng pera. Ibon namamatay sa pagkain. Ano ang mali dito? Li Lauer. Kung tama ang aking alaala, bago ka inangat ng emperador, ikaw lang ay mamamalengke ng baboy sa kalsada. At ikaw naman, Li Laosan. Noon ay tagapulot ka ng basura sa kalsada. At kayong lahat dito. Bago ninyo makilala ang emperador, hindi ba kayong lahat ay walang-wala? Ang emperador ang nag-angat sa inyo, inangat ba niya kayo para manakit? Ang emperador ang aking panganay na kapatid. May pabor ito sa akin. Pero sabi mo, may tsansa anak ko maging tagapagmana. Bakit ko dapat ibigay ito sa hangal na iyon? Hahaha, buong tapang mong sinabi, kahit mang hold up. Tang Feng, huwag kang magdalawang isip. Bitawan mo ang aking anak. Bibigyan kita ng 1%. Sapat na ito para mamuhay ka ng masagana. Huwag mong isiping lahat ay tulad mo. Walang utang na loob. Sabihin mo sa akin, paano mo gustong mamatay? Sa tingin ko, hindi pa ako mamamatay. Anong ibig mong sabihin? Kung gayon, di tatawag at magtatanong ako kung ligtas ang pamilya mo. Ano? Paano mo nagawang galawin pamilya ko? Butler Tang, ikaw huwag kang masyadong magalit. Nagawa natin ang ganito kalaking kasunduan. Bakit hindi natin maplano ito ng maayos? Sino ang magiging kaibigan? Sinong mga tao ang karapat dapat patayin? Pumatay sa anong paraan, lahat ito kailangang maayos na maplano. Ang insidente sa Xuanwu Gate 1,000 years ago. Ang madugong laban ng magkapatid para sa trono? Kaninong dugo ang umaagos? Hindi ba ang dugo ng mahihina? Akala mo ba mahina ako? Hindi ko alam kung mahina ka. Pero alam kong di ka lalakas. Di ka na lalakas pa, okay? Kung ganoon nga, itatanong ko ang pamilya mo. Yunwei, sa iyo na ang emperador. Si Tang Feng ay sagabal pala, no? Opo, kamahalan. Binibigti ako ngayon. Ang galing. Hayaan mong may marinig ka. Aha, tatay, tulungan mo ako. Bibigyan kita ng 1 minuto. Kung hindi ko marinig balita ni Yunwei na pumirma na, papapatayin ko asawa't anak mo. Simulan na ang countdown. 60, 59, 58, 57, 56, 55. Tagapamahala Tang, huwag nang magdalawang isip. Kung di mo mahal ang anak mo, patayin mo na ako. Gusto ko nang mamatay. Bastardo. Hoy. Huwag gagalawin ang pamilya ko. Bodyguard. Hindi ko pa napapatay. Hindi ko pa nagagawa. Pero sa 1 minuto pa gagawin na natin. Tang Feng, bilis. Pirmahan ng hangal yan. Patay na ang mayamang emperador. Babayaran mo ba ng buhay ng anak mo? Tang Feng. Patay na ang emperador. Patay na ang mayaman na emperador. Gusto mo bang talaga mawala ang buhay ng iyong anak at asawa? Napakabuti sa akin ng emperador. Hindi ko siya ipagkakanulo. Isa lang itong maliit na bagay. Hindi ka lang makapagpasya. Xiaoyan, pakiusap, tulungan siya. Pirmahan mo agad ang dokumento. Kung magagalit ang emperador, 2 pang buhay ang mawawala. Sige po, tito. Pirmahan mo, hindi ako pipirma. Hindi ako pipirma. Hindi ka na nakikinig sa akin? Ikaw, hamak na butler, naglakas loob na paluin ako. Isang manugang lang ng pamilyang Lee. Paano mo nagawang saktan ang batang amo? Isang makamandag na babae tulad mo ang dapat paluin. Walang makakapilit sa batang amo na pirmahan ito. Kung kaya mo, subukan mong punitin. Kamahalan, narito na kayo. Andiyan na ang emperador. Tang Feng, nakikita kong wala kang respeto at takot sa akin. Emperador Espada, alam kong di ka takot sa Yuncheng. Pero babalaan kita. Huwag mong galitin ang emperador. Kung hindi, mamamatay ka ng malubha. Patay na ang emperador. Bakit ko siya dapat katakutan? Akala mo ba buhay pa siya? Magiging multo na siya. Hindi mo ba mahahabol ang kaluluwa para bawiin ang buhay mo? Kamahalan, bigyan siya ng pagpipilian.
O paspirmahin ang hangal na ito. O patayin ang kanyang asawa at anak, Tatay Tang Feng. May 3 ka na lang na segundo. 3, 2, 1. Pumatay ka ng isa para makita ko. Patayin mo ang isa at ipakita mo sa akin. Tito, tagapangulo, ang emperador, paano? Magkakampi ba kayo para kunin ang ari-arian ko? Saktan ang anak ko? Tatay? Sinaktan nila ako. Sino ang nanakit sa'yo? Paulit-ulit kang tatawagin ni tatay. Siya yun, ayoko na ng asawa. Ayoko na ng asawa. Siya nga ang nanakit sa'yo, di ba? Sinuntok niya lang ako sa muka. Tagapamahala-alagaan ng batang amo. Paano mo nagawang saktan ang anak ko? Hindi ka papatay? Paanong nangyari? Kung mamatay ako, maaari mo nang apihin anak ko. Nakalimutan mo yata ang mga patakaran ko. Sino mang manakit sa pamilya ko, papatayin ko siya. Panginoong Kaihuang, mali ako, mali ako. Ako ang iyong manugang na babae. Pamilya mo rin ako. Paano mo nagawang maging manugang ko, puta? Kung hindi kita papatayin ngayon, hindi mo malalaman kung ano ang patakaran. Li Xiao, iligtas mo ako. Iligtas mo ako, iligtas mo ako. Umalis ka? Anong pakialam ko? Sinabi mong pakasalan mo ako. Tinulungan kita. Hindi mo magagawa sa ganitong pagkakataon. Wala kang pakialam sa akin. Nagbabala ako sa'yo. Huwag kang magsalita ng walang saysay. Hindi kita kilala. Li Yunwei, kaya pala kasabot mo siya para sa shares ko. Tito, hindi ganyan. Tayo'y parehong mula sa pamilyang Lee. Paano ako kakampi sa labas para kunin shares mo? Akala niya ba'y bulag ako? Buksan mo ang mata mo at tingnan mabuti. Ano ang nakasulat dito na itim at puti? Ano ang nakasulat? Dati kayong mga magsasaka. Lahat kayo ay kamag-anak ko. Kinuha ko kayo para yumaman tayong lahat. Hindi para sa iba, kundi para nasa panig ko kayo. At tumulong ipagtanggol ako sa krisis. Hindi ko inaasahang ganyan kayo kawalang utang na loob. At kawalang utang na loob, kakalat pa lang ang balita ng kamatayan ko. Nagkaisa kayong sakta ng anak ko at agawin ang mga ari-arian niya. Sinabi sa akin ni Li Lauer kung paano ninyo gustong mamatay. Kapatid, nalilito pa rin ako. Hindi ka ba patay? Kahit ang libing kinansela na rin pati account. Bakit ka buhay na naman? Ano ang nangyayari? Bobo, hindi mo alam anong nangyayari, no? Sasabihin ko sa iyo, nakita ko na kayo, traidor, pinupuri ako nung ako'y nasa taas pagpapanggap. Kaya sinadya kong magkunwaring patay para ilantad ang tunay ninyong ugali. Papanagutin ko kayo ulit, naintindihan mo ba? Sige, Li Shengtang. Itinuturing ka naming kapatid, ngunit ganito ka kadumi kumilos laban sa akin. Ano ang sabi mo? Ako'y masama. Nagpanggap kang patay para linlangin kami. Ano pa nga ba? Ikaw. Ikaw. Ha? Isa ka lang palang tapagpulot ng basura at pinayaman ka pa at pinasikat ka. Sabi mo ako'y masama. Masama ako. Sabihin mo nang mabilis. Huwag mo akong sasaktan. Nagkamali ako. Ngayon alam mo nang mali. Hali kayo mga tao. May kumuha ng kasunduan sa pag-withdraw nila dito. Tapos dalhin ang datos nila sa investigasyon, oo. Lilawsan, simula nang pumasok ka sa Kaihuang Group, mula nang maupo bilang punong opisyal sa benta ang katiwalian at panunuhol ay 385.2 milyon. Ngayon lahat ng iyong sapupo ay binawi na at pananagutan mo ang krimen. Lahat ng ari-arian kinampis ka. Ang mga miyembro ng pamilya mo, pumalik ka pa rin sa pagmamakaawa sa kalsada. Hindi. Kapatid, magkapatid tayo. Pamilya tayo. Hindi ako magiging pamilya sa iyo, hindi tayo magiging pamilya. Lagdaan ninyo ang paglilipat ng interes. Tapos maghanda ng makulong. Teka, huwag kang pumirma. Po. Matulungan mo po ako. Hindi ba't sinabi mong patay na ang emperador? At may lamay na naganap. Nagsara na ang lahat ng kwenta, di ba? Oo, bakit? Salamat sa inyong suyita mga negosyante. Hindi makasabay sa akin sa lipunan. Dahil nakansela na ang rehistro ng sambahayan, siya ay iligal na residente. Paano ka paparusahan ng itim na grupo? Tama. Wala ka ng kontroladong sapupo sa Kaihuang Group. Ang iyong mga sapupo nasa anak mong hangal na lahat di na karapat-dapat. Oo. Isang itim na grupo, hindi sila karapat-dapat sa pagpupulong ng mga may hawak ng sapupo. Sa tingin mo? Oo. Umalis na agad. Lumayas ka na rito.
Bigyan kita ng away. Kagat lang. Sino ka ba talaga? Nagtatangkang pigilan mo ako? Li Shengtang, hindi ka na ang emperador ng yaman. Walang control sa King Group. Anong karapatan mo para magpasikat dito? Tama ka. Siya'y salarin, dapat maparusahan. Asikasuhin na siya. Pagkatapos natin siyang asikasuhin, pwede na nating pag-usapan ang pamamahagi ng shares. Ako na ang bahala dyan. Li Shengtang, bibigyan kita ng 2 opsyon ngayon. Una, lumuhod ka sa harap ko. Pangalawa, papapatayin ko ang anak ng tapat mong tauhan. Nakakamangha, ang emperador ay kahanga-hanga. Di ba si Li Shengtang ay napakabait? Tingnan natin ngayon. Kung mas mahalaga sa kanya ang buhay ng anak ng tauhan o ang sarili niyang dangal. Mataas ang iyong katayuan. Hindi para sa akin. Luhod ka sa mga basura na ito. Lautang, matagal na tayong magkasama. Gusto mo bang pabayaan ko ang buhay ng anak mo? O sige na. Alam ko na ang gagawin ko. Hoy, luluhod ka ba o hindi? Curious na talaga ako ngayon. Ano itsura ng emperador na ito na nakaluhod sa akin? Oo nga, patay nitong matanda. Walang hiya, tinamaan mo ako. Yun na nga. Wala ka ng takas dito. Hindi ko siya mapapatawad ngayon. Pipiliin mo bang lumuhod o kumitil ng buhay? Ako, pipiliin ko ang pangatlo. Ang pangatlo, taya-taya? Sinabi ko bang makikipagtaya ako sa'yo? Ano ang itataya? Makikipagtaya ako sa'yo. Buhay kapalit ng buhay. Ano? Tama ba ang narinig ko? Gusto mong makipagtaya sa akin? Buhay kapalit ng buhay. Anong karapatan mo para makipagtaya sa akin? Isinusugal mo ba ang iyong buhay? Masyadong mahalaga ang buhay ko. Kulang ka pa sa buhay mo. Pipili ako ng ilang tao para ipagpalit sa'yo. Tapos na ba? Sige, ibigay mo lahat sa akin. Malapit na ang mga buhay. Li Shengtang, tigilan mo ang panloloko sa akin. Luhod ka ngayon. Kung hindi, papatayin ko ang babaeng ito. Magulang, asawa, anak, Tatay, iligtas mo ako. emperador. Tapang mong galawin ang pamilya ko. Gawin mo sa iba ang ginagawa nila sa'yo. Hindi ba't pinabayaan mo akong pumili kanina? Ito ang aking pinili. Buhay kapalit ng buhay. May 2 kang buhay sa iyong kamay. Ako'y may 4. Kung saktan mo sila kahit bahagya, malalaman mo ang ibig sabihin ng mawalan ng lahat. Akala mo sapat na ang lupit mo? Bata ka pa sa harap ko. Paano kung ipagpalit natin ang mga miyembro ng pamilya? Biro lang, 2 lang ang buhay mo sa kamay. Ako'y may 4. Anong karapatan mo para makipagnegosasyon sa akin? Malinaw sa akin palagi ang aking mga utang at pasasalamat. Ang iyong mga ginawa ay walang kinalaman sa pamilya mo. Ayokong madamay sila. Magpalitan tayo ng 2 para sa 2. Luluhod ka para sa iba. At sampalin mo ang sarili mo ng 10 beses. At sabihing nagkamali ka. Papakawalan ko ang pamilya mo. Pagkatapos ay ubusin natin ang sama ng loob natin. Ano? Pinagpaluhod mo ako at sinampal ang sarili ko. Ito ang pinili ko para sa iyo. Gusto mo ang iyong walang kwentang muka o ang buhay ng pamilya mo? Pumili ka para sa sarili mo. Malupit ka. Nangangako ako sa iyo, pakawalan sila. Pakawalan ang kanyang asawa at anak. Yun natitira ay gawin mo. Sana ay tuparin mo ang iyong pangako. Kamahalan. Bilisan mo. Paluin mo pa siya. Sige. Sige, sige. Bumangon ka. Kalimutan mo sila. Isa ka pa ring lalaki. Ngayon, ayusin natin ang ating personal na sama ng loob. Halika rito. Karapat dapat ka rin ba? Isa ka lang na hari ng ilalim ng maliit na bayan. Anong kwalifikasyon mo para labanan ako? Kinidnap mo ang pamilya ni Tang at tinakot mo siya. Hayaan mo siyang ayusin ito para sa iyo. Pinaglaban mo ako sa butler ng pamilya mo. Inaalipusta mo ba ako? Talunin mo muna siya, saka mo ako sigawan. Mga langgam, mabuti. Ikaw ang kakausapin ko pagkatapos kong siya ayusin. Halika rito. Ayops. Ipakikita ko lang sa iyo ang bunga ng paglapit sa pamilya ko. Tatay? Ayos lang yan. Maaaring medyo malupit ang eksena mamaya. Hindi mo kailangang tumingin. Tapang mong kumilos. Ibalik mo sila, isama ka na rin. Uunahin kitang patayin, aso mong mayaman na emperador. Halika't patayin muli ang emperador. Gusto kong umakyat sa tuktok ng mundo. Talaga yatang hindi mo alam. Ano ang agwat mo sa emperador? Ang palaka sa balon, tao tulad mo ang tinutukoy. Kung ganoon, mamatay ka na. Mabilis na patalim, parang bagyo. Yan lang ang kaya mong gawin. Lalaban ka pa sa Sword Emperor? Nakinsayo ako ng husto. Tao ka ba o Diyos? Wala ako.
Ako lang ang utusan ni Emperor of Wealth. Ginoong Kai Huang, ano sa tingin mo ang dapat gawin? Tinulungan niya ang mga halimaw at dinukot ang pamilya mo. Dapat siyang mamatay. Basagin lahat ng buto niya at gawin siyang pilay habang buhay. Mamamalimos sa kalye. Hindi. Ginoong Kai Huang, gusto kong maging kapatid mo at susundin ang utos mo. Tulad mo di ka karapat dapat. Lautang, simulan mo. Kai Huang. Ginoong Kai Huang. Tapos na itapon ilabas. Chow, gawin mo na. Bro, mali ako. Kapatid, patawarin mo ako. Bugbugin siya. Mali ako, kuya, mali ako. Mga luma kayo, basura. Alam mong bobo ang anak ko. Bugbugin sa pahin. At inaasahan mong patawarin kita? Bro, ako lahat yan. Naging obsession ko. Magbabago ako. Tito. Ang ibang bagay ay parang paglalaro ng chess. Kapag sumaba ka, wala nang atrasan. Lahat pinadala sa kulungan. Kuya, nagkamali kami. Walang problema. Maawa po kayo. Halimaw matandang tang. Si Zhao Zhong ay namatay dahil sa akin. Ipasa ang utos ko. Ang pamilya nila ay ituturing kong pamilya ko. Kai Huang Group, suporta habang buhay. Kai Huang, mabutit makatarungan. Anak, uuwi kasama si tatay, ha? Ang galing ni tatay. Umuwi na. Anong problema mo, Ginoong Kai Huang? Maaaring mapahamak ang anak ko. Miss Zhao Zhao, hindi. Titingnan ko muna. Matandang tang, puntahan mo muna ang bahay ng Zhao. Aayusin ko lang ang anak ko at susunod ako. Sige. Tandaan mo, sino ang magtatangkang manakit sa mga anak ko kahit anong mangyari. Patay ng walang awa ayon sa utos. Mahal na mga kamag-anak, kaibigan at bisita. Maligayang pagdating sa aking divorce party. Gaya ng alam nyo lahat, ilang taon nang nakalipas, ako ay nagpakasal. Napangasawa ang anak ng emperador. Akala ko ang Zhao at Li ay maaring magkaisa. At umunlad pa. Pero hindi ko inaasahan na ang matandang emperador ay may pagkiling laban sa akin. At hindi kailanman tinulungan ang aming pamilyang Zhao. Namatay lang. Ang lahat ng mana ay nakuha rin ng kanyang hangal na anak. Ang pamilyang Zhao ay nagdusa rin dahil sa masamang kapalaran na ito. Bumagsak ang negosyo. Kaya ngayong araw, ipinapahayag ko na hihiwalayan ko ang anak ng mayamang emperador. Dalhin siya rito. Bitiwan mo ako, ayoko pumunta, bitawan mo ako. Ayoko. Bitiwan mo ako, bilisan mo. Pirmahan mo, hayop ka. Pirmahan mo na, ulol. Xiao Xiaofang. Hiwalayan mo ko at paalisin sa bahay. Gusto mo pa akong bayaran ng 10 bilyon, bakit? Hindi mo alam kung bakit. Sa tingin mo, bakit kita pinakasalan? Dahil ang tatay mo ang hari ng yaman. Gusto kong manahin ang kanyang bilyon-bilyong ari-arian. At namatay siya. At napunta sa hangal mong kapatid ang lahat ng mana. Nasayang mo ang maraming taon ng aking kabataan. Hindi mo ba ako dapat bayaran? Ngunit malinaw mong sinabi na dahil gusto mo ako, kaya mo ako pinakasalan. Naniniwala ka ba sa lahat ng sinasabi ko? Ngayon, sasabihin ko sa iyo na susuka ako kapag nakikita kita. Bakit hindi ka maniwala? Nagsinungaling ka sa akin? Tapos ano kung nagsinungaling ako sa'yo? Ang tunay mong ama, hindi ka tinatrato bilang tao. Gusto mo pa akong maging mabait sa'yo? Sige. Hiwalay na tayo, hiwalay na. Pero kung pera ang gusto mo, wala. Sa tingin mo, ikaw ang masusunod ngayon? Ayaw mo bang imulat ang iyong mga mata para makita? Tignan mo kung nasan tayo ngayon. Lahat ng bisita rito ay galing sa pamilya Zhao ko. Dali at pirmahan ng kasunduan, ayoko ngang pirmahan. Pipirma ka ba? Hindi ako pipirma, wala akong pera. Binigay lahat ng mana ni tatay sa kapatid ko. Wala na akong isang kusing. Wala kang masabi dahil sa pera. Kahit na anak ka pa naman ng emperador. Naniniwala ako na lahat dito marami pa ring handang magbayad para sa iyo. Gusto mo akong ibenta? Sa tingin mo, bukod sa pagbenta sa'yo, anong halaga mo ngayon? Hindi kita ipapangako. Hindi ako papayag sa'yo. Akala mo ikaw ang masusunod? Sige nga. Hawakan niyo siya, papirmahin niyo ako. Ayoko nito, hindi ako pipirma. Hindi ako pipirma. Basta nyawa ka, wala kang sinasandalan. Bastos ka, pirma na dali. Hawakan ang kamay niya. Hindi ako pumipirma.
Magaling, lahat. Nakipagdiborsyo ako sa anak ng mayamang emperador. Inamin din niya na pinabagal nito ang kabataan ko. Nagdulot ng malaking lugi sa akin at nangako babayaran ako ng 10 bilyon. Nakakaawa pero wala na siyang pera ngayon. Kaya kayong lahat dito, sino ang walang asawa o gusto ng maraming babae? Pwede niyo itong bilhin at paglaruan. Magkano? Bibilhin ko. Hindi ba ito si Liu Xiao ng 4 na pamilya? Paano? Interesado ka pala? Oo naman, kahit ano pa, anak siya ng mayamang emperador. Dati nasa tuktok, kaya hangaan na lang. Sa buhay ko, kung mahahalikan ko siya, masaya na ako. Lalo pa, bilhin bilang asawa, hey. Huwag kang mag-alala. Gusto ko rin itong bilhin. Ako rin. Hindi ko inaasahan na sikat ka pala. Dahil lahat kayo ay interesado, gamitin natin ang paraan ng subasta. Ang simula ay 10 milyon. Sino pinakamataas ang bid, siya ang mananalo. Magbabayad ako ng 20 milyon. Magbabayad ako ng 30 milyon. Magbabayad ako ng 50 milyon. Tumahimik kayong lahat. Hindi ako papayag sa'yo. Manahimik kayo. Hindi ako papayag sa'yo. Ano ang sabi mo? Sabi ko, huwag mangarap. Hindi ako sang-ayon sa iyo. Hindi sang-ayon. Malinaw na nakasulat. Naghiwalay na tayo. May utang kang 10 bilyon. Ikaw ang masusunod? Kung kaya mo ibalik mo agad ang 10 bilyon, kaya mo ba? Sinasabi ko sa iyo, masama ang loob ko nitong mga araw. Mas mabuti pang huwag mo akong galitin. Kung hindi, malalaman mo ang pagsisisi. Nagsisisi na ako. Ako ang anak ng emperador. Tinuring akong perlas ng aking ama. Tinutulan niya na makasama ka. Pero nakinig ako sa'yo. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Nagsisisi akong di nakinig sa tatay ko. Sayang. Pumanaw na ang iyong ama. Di mo na siya mapapakinggan. Kaya makinig ka na lang sa akin. Hayaan mo siya. Sige pa, 80 milyon ang sa akin. 100 milyon ang sa akin. Joseph, yung parurusahan ka. Ganti. Alam mo ba, ang pagpapakasal sa iyo ang pinakamalaking ganti sa buhay ko. Ipagpatuloy mo, 2 bilyon. 5 bilyon ang sa akin. Hindi mo kailangang lumabas. 10 bilyon ang sa akin. Baliw ka na. 10 bilyon para sa asawa? Chen Xiao, seryoso ka ba? Talaga bang handa ka sa 10 bilyon? Siyempre. Sabi ko na nga ba, mayamang anak ng emperador. Siya ang Diyosa ko. Pero nagpakasal siya sa iyo, Ginoong Zhao. Ngayon may magandang oportunidad. Kahit magkano pa. Kailangan kong tuparin ang pangarap ko. 10 bilyon, Ginong Chen. Sige na. Kunin mo na siya. Lahat? Hindi ako magalang. Binabati kita, Patang Ginoong Chen. Halika na, mahal kong asawa. Sumama ka sa akin. Huwag mo akong hawakan! Huwag mo akong hawakan! Li Jiao, ikaw na ang tauhan ni Chen Xiao. Dapat makinig ka sa kanya ng masunurin. Kilala mo ba si Zhao Xiaofeng? Hindi ko talaga inaasahan na magiging ganyan ka kawalang puso. Bulag ako. Tama lang na maging bulag ka. Halika na, kasama mo ako kay Chen Xiao. Naku, anong gagawin mo? Ang sigla naman dito ngayon. Bakit hindi tayo magpakasal dito? Magpakasal na tayo. Chen Xiao, ano sa tingin mo? Tia, maganda talaga ang suhestyon na ito. Kung gayon, tulungan mo akong ihanda ang aking kasuotan sa kasal, Tia Lao. Maaari tayong magpakasal dito mismo. Sige, maghanda ka na ngayon. Talagang anak ng mayamang pamilyang royal. Pagkatapos ng 3 taon ng kasal, ang ganda mo pa rin. Nananatili ka sa aking mga panaginip. Huwag mo akong hawakan. Hindi ako sasang-ayon sa'yo. Halika na, Ginoong Chen. Handa na ang damit pang kasal. Isuot mo sa kanya. Sige. Pakibitaw mo ako. Nakakatuwa naman. Ang salusalo ng diborsyo ay naging salusalo ng kasal. Tingnan mo ito. Maaaring makita mo ang silid ng bagong kasal mamaya dito. Halina, yumukod na. Hindi, yumukod sa mundo. Paalam na muli. Pakawalan mo siya, Ate Bing. Anong nangyayari? Ito na naman ang isa pa. Ji Zhao, bibili ka ng isa, may libreng isa. Ate Bing, tulungan mo ako. Pakawalan mo na siya. Sino ka ba talaga? Nagsisigaw ka dito. White Eyes, ito'y negosyo ng pamilya ko. Wala kang kinalaman dyan, umalis ka na. Talagang basura ka. Inaabuso mo pa pati sarili mong asawa. Bakit hindi ka mamatay? Puta ka, sinaktan mo na naman ako. Hindi mo alam anong klase ang Chukong General. Mga master ba sila sa ilalim niya?
Sobrang lakas. Natatakot na ako. Kung kaya mo, ipapatay mo ako sa iyong dakilang master. Papa, tawagan mo agad ang pangalawang Choco. Tatawagan ko na siya. Jiao Xiao, sino itong babae? Nangugulo ka sa teritoryo namin. Siya yung puta nag-asawa bago mamatay ang emperador. Siya nga. Sabi mo, wala na siyang mga taga-suporta. Bakit siya matapang pa rin? Matapang ba ako? Ang lakas ng loob mong saktan ako? Ako ang haligi ng pamilya Chen. Ang lakas ng loob mong saktan ako? At inapi mo si Jiao Jiao. Kahit sino ay mabubugbog. Ang galing mo! Jiao Jiao, inapi ka nila. Ate Bingbing, si Zhao Xiaofeng. Gusto niya akong ibenta. Ano? Gusto kanyang ibenta? Talagang halimaw siya. Huwag kang lumapit. Malapit nang dumating ang mga tauhan ng Choco. Papatayin ka nila. Matigas ka pa rin. Ano? Sobrang laganap? Tara na at labanan siya ng magkasama. Pasukuin na lang siya. Maglaro tayo ng sabay. Sige na, tamaan mo ako. Hindi mo matalo ang babae. Anong klaseng lalaki ka? Ano? Huwag kang lumapit. Gusto mong tumakbo, hindi basta-basta. Tigil. Mula sa aking pangalawang paaralan, parating na sila. Mga batikang martial artist sila. Mamamatay kang malagim. Talaga? Hintayin mo ang iyong martial arts master. Tumawag ng tulong. Isang hamak na byuda. Paano mo nilapastangan ang 4 naming dakilang pamilya? Tatawagin ko ang tatay ko ngayon. Kahit gaano ka pa kalakas, nag-alab na ang galit ng 4 na pamilya. Aabutin mo ang pagkalat ng iyong abo. Mawawasak ba ako? Hindi ko alam. Pero hindi ka na lalaki, no? Leche ka! Paano mo sinira ang buhay ng anak ko? Papatayin kita. Paano kung sirain ko ang buhay ng anak mo? Kaya ko ring sirain ang buhay mo. Mapangahas sinira ang kasal ko at pumatay sa publiko. Ngayon, ipunin ang lakas ng 4 kong pangunahing lagusan. Durugin siya ng buong lakas ninyo, oo. Gawin natin lahat para durugin siya. Noong nabubuhay pa ang emperador, ginawa mo ang lahat para sumipsip. Mas masahol ka pa sa aso. Pagkaalis pa lang ng emperador, nagsimula ka ng manggagat ng tao. Patay na. Ang bait mo at binanggit mo ang pangalang yan. Patay na ang emperador. Kailangan mo pa ring pakasalan siya. Hindi ka ba mas desperada? Pinakasalan ko ang emperador dahil sa pag-ibig. Iba ito kumpara sa iba. Lubos akong iba sa iyo. Huwag kang magpanggap na mabuti dito. Pagdating ng aming 4 na malalaking pamilya, wala ka nang malilipatan. Kung gayon, uunahin kitang patayin. Ang tapang mo! Sino ang mangangahas humawak sa pamilyang Jiao ko? Tito Jiao. Tito Jiao, tulungan mo ako, Tito Jiao. Kuya Xiaofeng. Sino ang nanakit sa iyo ng ganito? Ang babae na ito, napakayabang na babae. 3 segundo para lumuhod at sumuko. Iiwan kita na buo ang bangkay. Tumaas ang iyong ulo, may Diyos na nakakakita. Pinapayuhan kitang maging mabait. Kung hindi, sasagutin mo ang kahihinatnan. Sige. Dahil gusto mong mamatay, tinutupad ko ang hiling mo. Nasaan ang amo? Heto, pabagsakin mo agad itong masamang babae. Patumbahin niyo ang babaeng ito para sa akin. Oh, nakita ko kung sino ang gumalaw. Isang langgam. Guro, Ikaw naman. papapatayin kita. Isang espada, basag ang tarangkahan ng langit. Ate Bingbing, ayos ka lang ba? Pasensya na. Jiao Jiao, wala akong silbi. Hindi kita naprotektahan. Hindi, napakagaling mo. Kasalanan ko. At nadamay ka pa. Talo, patay. Sa impyerno ka. Nakikiusap ako. Bitawan mo si Ate Bingbing, sige na. Ano ka ba? Karapatan mo bang pigilan ako? Hindi. Naglakas loob kang patayin siya? Tito Tang, Miss, okay lang po. Tito Tang, dalhin mo agad si Jiao Jiao. Haharangan ko dito. Ginang, huwag kayong mag-alala. Walang makakapatay sa ginang. Malapit na ang emperador. Ano, papunta na ang emperador? Opo, pinauwi ni Kai Huang siguro Li pagkatapos. At darating na siya agad. Matanda, sinasabi ko bang nababaliw ka?
Patay na ang emperador. Paano siya darating? Baka lumipad lang? Akala niya matatakot ka sa emperador ng kayamanan. Hindi mo akalain na patay na talaga siya, di ba? Ano ang ibig sabihin mo? Tayo ang nag-iisip? Nakita nating lahat na nasunog siya hanggang abo. Nailibing sa isang kahon. May peke ba doon? Ibig sabihin, personal mong dinaluhan ang libing. Ano, parang Alzheimer's ka na, nakalimutan mo? Hindi nyo talaga maiintindihan, mga hangal. Ang libing ng emperador ay patibong para ipakita ang tunay na kulay. Tio Tang. Ibig sabihin, hindi patay ang tatay ko? Oo naman. Kung hindi, iniisip mo bang ang pagmamahal niya sa'yo ay hindi kanya bibigyan ng ari-arian? Kung gayon, bakit niya ito ginawa? Noong nabubuhay pa ang emperador, maraming palamasi sa paligid niya. Ginamit niya libing niya para malaman kung sino totoo at sino ang hindi. Chutang, totoo bang hindi patay ang emperador? Oo, sinabi ng emperador na mahal mo talaga siya. Pagkatapos ng pagsubok, gusto ko ng isa pang maluwalhating kasal sa iyo para ipahayag sa mundo na ikaw. Talaga? Hindi na talaga patay ang emperador? Tama na, huwag ka nang mag-imbento ng kwento. Nakita ko mismo, nalason ang emperador sa kasal. Nasusuka na ako ng dugo at hirap huminga. Nagpapanggap ka pang patay? Bakit hindi mo sinabing naging immortal siya? Hindi mo yan mapaniniwalaan. Pero huwag kang mag-alala. Narito na ang emperador. Mamamatay ka. Takot na takot ako. Tawagin mo ang mayaman kong emperador ngayon. Ano yon? Hinukay ito mula sa libingan. Huwag sayangin ang hininga mo sa kanila. Dahil determinado kang maging kaaway namin, patayin mo na lang. Oo. Ang bagay na ito ang tapat na aso sa tabi ng emperador. Nang ipagbawal niya ang pamilyang Zhao, dapat kasama siya. Mabuti yan. Ngayon, sabay nating ayusin ang luma at bagong utang. Nasaan ang Panginoon? Dito ibigay mo sa akin ang magnanakaw na ito. Patayin ng walang awa. Hayaan mong ako ang gumawa. Bugbugin hanggang mamatay. Bugbugin hanggang mamatay. Parilin siya. Laban. Siya ang nasa pinakamataas na kasakdalan. Kung hindi kayang talunin ng isang tao, kayong apat na lang ang sumama, o patayin. Tito Tang, nalampasan mo na ang hangganan ko. Ayos lang. Matandang lalaki. Bakit ka rin binugbog? Baliw ka ba? Baliw. Itong matandang ito sinuntok anak ko sa lamay. Dumating sa divorce party para manggulo ulit. Kailangan natin siyang patayin ngayon. Kayo mga hamak. Mayroon kang ginuloko ang emperador. Huwag mong gamitin ang emperador para supilin ako. Nagalit ko siya ngayon. Tapos, kalad ka rin siya dito sa akin. Huwag mo siyang gagalawin. Patay ka sa akin, Tito. Pakawalan mo ako. Tito, Nagalit ang emperador, no? Ginulo ko siya. Kumusta naman? Ginawa ko. Anong problema, anak? At ang babaeng iyon, paano niya winasak ang aming kabuhayan? Dalhin din siya dito. Pahirapan siya hanggang kamatayan para maibsan ang galit sa puso ko. Dalhin mo siya ron. Bilisan mo, bilis. Pakawalan mo siya. Naghahanap ka ng kamatayan. Hindi ba't kaya bang mo kanina? Magyabang ka pa. Huwag kang mamatay. Ano ang sabi mo? Nararapat akong mamatay. Naniwala ka rin ba sa matandang iyon? Akala ko buhay pa ang emperador. huwag pansinin ang lintik na ito. Nilapastangan ka niya. Siguraduhin magbabayad siya ngayon. Gawing mas malala pa sa kamatayan. Maganda ang batang ito. Bakit hindi mo ibigay sa akin? Ipapalabas ko siya ng diresto. Tama. Handa akong maglingkod. Handa rin ako. Mga kasama, bigyan niyo ako ng isa. Nagbayad na ako para diyan. Sige. Kung gayon, dalhin mo siya para sa akin. Sumama kayo. Oo, gawin na lahat. Hayaan ang lintik na ito lasapin ang impyerno. Kapatid, gawin natin to. Magtawanan tayo. Anong problema mo? Hayop ka? Natatakot ka? Hindi ibig sabihin ay buhay pa ang emperador. Di mo mahahawakan ang lihim niyang kahinaan? Ginawa ko lang. Anong problema? Ate Bingbing,
Anak? Sino ka? Paano mo nagawang saktan ang mga tauhan ng pamilya Zhao ko? Sobrang bulag mo. Hindi ko nga kilala ang Emperador Deadpool. Monarcho Deadpool. Ang mayayaman ay patay na. May pagkain ka pa bang para sa aso, di ba? Kung ang puno ay bumagsak, mamamatay ang Zoro. Ang mayayaman ay patay na. Bakit mo pa siya pinaglilingkuran? Sumuko ka sa pamilya Zhao ko, bibigyan kita ng pagkain ng aso. O di maglapastangan sa emperador ay mamamatay. Napakalakas ng loob mo. Paano mo nagawang saktan ang pamilya Zhao ko? Huwag mong subukan ang lakas ng aming pamilya Zhao. Nasaan ang pinuno? Ibigay mo sa akin ang mga pangit na ipis daga na ito. Papatayin ko silang lahat. Subukan mong pumatay ng isa. Lord Kai Huang, talaga ikaw ba yan? Tatay, ikaw na nga. Buhay ka pa. Anak, hindi pa ako mamamatay agad. Baibing, sino ang may gawa nito? Sila. Wala na sila. Anong nangyayari? Bakit hindi ka patay? Mali ba ang nakita ko? Siya na ba talaga ang emperador? Nagtataka kayo kung bakit buhay pa ako. Anong laro ang nilalaro mo? Mahaba ang istorya, pero magkukwento ako ng maganda. Ako si Li Shengtang ay ordinaryong tao. Nagmula sa hirap. Nagbubunga ang sipag. Naging kilala ako kalaunan. Ang aking yaman ay hindi lang katumbas ng bansa. Sumuporta rin sa maraming alamat ng yaman. Pinahahalagahan ko ang pag-iibig at katuwiran. Sino mang may kaugnayan sa akin, tutulungan ko sila ng walang pag-aalinlangan at gagawa sila ng paraan para purihin ako. Ngunit nag-aalala ako. Kung isang araw ay wala na ako, paano nila ako pakikitunguhan? Medyo lang pa ang aking anak at hindi niya kayang alagaan ang sarili. Pero handang pakasalan siya ng anak ng leader ng martial arts. Makulit ang aking anak na babae at nahulog sa isang playboy. Hindi na siya magpapakasal sa iba, naisip ko. Pagkatapos kong mamatay, mabuti pa kaya sila pakitunguhan ng mga biyenan. Hindi ko alam. Ang pinakadakilang ama gagawin ang lahat para protektahan ang mga anak. Kaya nagpanggap akong patay. Dahil gusto kong makita ang mga kaibigan at kamag-anak ng angkan ni Lee. Paano nila tratuhin ang mga anak ko pagkatapos ko? Paano ninyo babayaran ang kabutihan ko? Talaga nga pagkamatay ko ay kumalat na. Lumabas ang tunay na kulay ng mga taong ito. Nagtalikuran, tinusok sa likod. Ang mga tumatapak sa akin kapag ako'y lugmok. Lahat ng nandito ngayon. Sino mang tumapak sa aking angkan ni Lee Minolestia ang mga anak at kamag-anak ko. Hindi ko paliligtasin kahit isa sa inyo. Hahayaan kong maranasan ninyo ang pangit na pagkatao lumalubog sa impyerno. Hindi na muling babangon. Ang yabang mo, hindi mo ba nakikita ako? Sino ka? Ako si Xiao Jianming, Beyang 5-star General. Mapapansin mo ba ang ganitong lakas? Napakalakas ng loob mong maging ganyan kayabang bilang 5-star general. Mukhang ngayon, kailangan mo akong makilala. Nasaan ang amo? Umiiral ako. Pabagsakin mo itong mayaman at malupit. Sino ang mangangahas humawak sa akin? Hamak na hipon. Nangangahas harangin ang pating dagat, patayin mo ko. Ito ang tinatawag mong amo. Napakalakas ng loob mo. Paano mo nagawang patayin ang aking amo? Hindi ako magkasundo sa iyo. Sige, kung hindi tugma, pipiliin kong mabuhay. Pumunta ka sa impyerno at patayin siya. Tigil. Anak, sino ang nangapi sa'yo? Siya. Siya yung tinatawag na emperador ng kayamanan. Hindi na ba patay ang emperador? Bakit siya bumalik? Talaga, Panginoong Kai Huang, hindi ka patay? Pasensya na. Pasensya na kung nadismaya ka. Nahihirapan sa akin ang hari ng impyerno. Hindi ko matanggap anong nangyayari. Mayamang henerasyon ka. Bakit mo inapi ang anak ko ng walang dahilan? Kahit ikaw ay emperador, lahat kami ay gumagalang sa iyo. Ngunit hindi mo dapat apihin ang mahihina at sinaktan at pagalitan ng anak namin. Kahit ang mga anak mula sa mahihirap na pamilya itinuturing silang kayamanan. Higit pa rito, ang aming 4 na pangunahing angkan ay kilala. Ang anak ang buhay. Paano mo inapi ang iba gamit ang lakas mo? Ano ang sabi mo? Ako'y nang-aapi gamit ang kapangyarihan. Hindi ba? Dito lang pumunta ang anak ko sa handaan. Sinaktan mo siya ng walang dahilan. Hindi ako magbibigay ng paliwanag ngayon. Sisirain ka ng aming pamilyang Wang. Idagdag ang aking pamilyang Zhou at ang aking pamilyang Chen. Isama niyo ako. Isama niyo ako sa pamilyang Zhao. Kahit malakas ka ngayon, kaya mo bang talunin kaming lahat?
Kahit kaya mong abutin ang langit, hindi mo mapipigilan ang galit ng baha. Pinapayo ko sa iyo, mas mabuting humingi ka ng paumanhin, kundi masisira ang reputasyon mo. Lagi akong makatwirang tao, ngunit ngayon, sa harap ng mga hangal, hindi ko na kailangang makipagtwiran. Hindi ba kayo nandito para kumain? Maghahain ako ng putahe para matikman. Sino pa ang gusto ninyo? Nandito na ang 4 na dakilang pamilya. Ano pa ang kaya mong tawagin? Ngayon, nagkakaisa ang 4 na pamilya, tiyak na iiwanan ka namin ng mag-isa. Ibigay mo sa akin ang utos ipagbawal ang 4 na pamilya sa Yuncheng. Alisin ang posisyon ng pamilyang Zhao at mapahiya, hindi na gagamitin muli. Hahaha, tumawa ka. Malapit ka ng mapatalsik at maging palaboy. Ito ba ang Tongtian Order? Tila sinabi niya iyon. Narinig ko rin. Tongtian Order. Ang pinakamisteryoso at alamat na titulo. Ito ang lihim na utos ng Tongtian Cult Master. Nagpanggap ka pa na leader ng Tongtian at ipinakalat ang Tongtian Order. O walang hiya, natuklasan niyang siya ang emperador ng yaman, hindi kami mapigilan. Kaya nagpanggap siyang mas makapangyarihan para supilin kami. Tiyak, ang emperador ay makakaapekto lang, hindi sapat para kontrolin ang kapalaran. Ang leader lang ang kaya. Ikaw ay bayani. Dapat kang mamatay ngayon. Dahil ginaya mo ang Master of Heaven. Ito ay malaking kasalanan, kahit mga Diyos ay di ka maililigtas. Ano ang sinabi mo? Bayani ka habang buhay, kailangang mamatay ngayon. Dahil ginaya mo ang Panginoon ng langit. Ito ay malaking kasalanan. Kahit mga Diyos, di ka maililigtas. Ano ang sinabi mo? Anong problema, Pinuno Joe? Tumawag ang pamilya, biglang sabi na tanggap ang utos ng Tongtian. Ang negosyo ng pamilya Joe tuluyang ipinagbawal. Ano? Siya nga ang Panginoon ng langit. Imposible, siya ang emperador ng kayamanan. Paano siya ang punong Tongtian? Punong Tongtian, alamat, sumikat 100 taon na. Si Li Shengtang ay 6 na pulang. Paano siya ang Panginoon ng langit? Nawala ang Panginoon ng langit matagal na, at napabalitang namatay na. Tiyak na hindi siya ang Panginoon ng langit. Hello? Ahato. Anong nangyari kay General Zhao? Tumatawag ang Departamento ng Digmaan. Ang utos ng Tongtian ay inilabas, pangmatagalang pagtanggal. Ang katayuan kong general, di na tinatanggap. Ano? Talaga bang ipinadala mo ang utos ng Tongtian? Pinatawan ako ng parusa, di ka panipaniwala. Ito ang simula pa lang ng iyong problema. Ang unang hakbang ng kapahamakan. Ano pa ang gusto mong gawin? Nasabi ko na, lahat ng nandito ngayon, sino mang nanakit sa anak ko't kay Baibing, ay lubusang mawawasak. Ang Salarin, magsisimula sa iyong pamilyang Zhao. Ang Salarin, simulan natin sa pamilya Zhao. Anong ginagawa mo? Ang aking anak na anak ng emperador ay napangasawa sa inyong pamilya Zhao. Isang kasal iyon. Nagbigay ako ng 100 milyong bigay kaya. Ngunit matapos malaman ang pagkamatay ng aking anak, pilitin siyang mamatay. Pilitin siyang hiwalayan, pilitin siyang umalis. At pinilit siyang magutang ng malaking halaga. Maging ibenta siya sa makapangyarihan. Lahat ng krimen na ito, mahirap unawain. Kaya hindi ko lang pipigilan ang yaman ng inyong Zhao at hahatulan kayo ng kamatayan. Halika, o akin na. Dalhin palayo ang mga tao ng pamilyang Zhao. Talampas ng pagsisisi. Baliin ang mga binti. Tanika lang ikukulong habang buhay. Opo, huwag gagalaw. Ano, may huli ka bang sasabihin? Mga pinuno ng 4 na dakilang pamilya. Ngayon ang pamilyang Zhao ay isda. Kayo ang susunod. Hindi ba't iisa ang ating kaaway? Magkaisa tayo at labanan siya. Oo, sinabi rin niyang uubusin niya sila isa-isa. Kapag nawala na ang pamilyang Zhao, wala sa ating 4 na pamilya ang makakaligtas. Lalaban ang pamilya Kong Chen sa pamilyang Zhao. Ang pamilyang Liu ay lalaban sa Zhao, Shou at Wang. Sabihin ninyo ang inyong pasya. Hindi naman sa ayaw naming lumaban, hindi ninyo alam ang lagim ni Tongtian Cult Master. Ang alamat, isang tao'y pumatay ng 80,000 terorista. Hindi siya tao. Diyos siya, paano natin siya lalabanan? Kung siya ang emperador, kahit gaano siya kayaman, hindi kami takot. Kung siya ang Master of Heaven, Medical at Martial Arts, parehong walang kapantay. Papatay ng isang tao bawat hakbang, walang bakas na iiwan. Sino ang makakalaban? Kung siya ang emperador ng kayamanan, gaano man kalakas ang kanyang yaman? Hindi kami natatakot. Ngunit kung siya ang Panginoon ng langit, pumatay ng isang tao sa bawat hakbang, walang iniwang bakas. Sino ang makakalaban? Hindi siya maaring maging Panginoon ng langit. Siya ay nagpapanggap. Bakit? May diferensya ba sa isip ng kanyang panganay na anak? Kung siya ang Panginoon ng langit, parehong medical at martial arts, paano niya hindi malulunasan ang maliit na sakit na ito?
Ang anak niya ay tanga. Ito ang pinakamalinaw na patunay. Paano siya magiging leader ng Tongtian? Tama nga. Muntik na akong malinlang ng taong ito. Kung hindi siya ang Panginoon ng Langit, siya ay isang peke. Kung mapatumba natin siya, malaking ambag iyon sa Tongtian sect. Kayong mga tanga. Nahayag ka, galit ka? Matatapos na ang iyong panahon ngayon, tatay. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Tingnan mo ang ginawa niya sa akin, patayin natin siya ng sabay. Tama. Patayin siya. Sige, sumali na rin ang pamilya Zhou sa alyansa laban hanggang wakas kasama ang emperador laban hanggang kamatayan. Mamatay man ang emperador. Bababahagi rin natin ang King Group. Hindi ba't panalo tayo sa lahat? Ano pang hinihintay ninyo? Gawin na, ibuhos ang lahat, patayin ang emperador at hatiin ang kayamanan. Lahat ng makakalaban dito, samahan nyo akong patayin ang emperador, patayin ang emperador. Mga tangang walang alam. Nasaan si Deadpool? Nasaan ang banal na dalaga? Sama-sama abutin ng bala o masama barilin upang patayin. Patayin. Panginoong Kai Huang, buhay ka nga ba talaga? Kung hindi ka maniwala, halikan mo ako at subukan. Totoo nga, totoo. Mabuti, ayos ka nga talaga. Sinabi kong bibigyan kita ng magarang kasal. Dapat tuparin ng lalaki ang kanyang pangako. Sineseryoso ko ang sinasabi ko. Sige, gusto kitang pakasalan. Gusto kong magkaanak tayo, pero Pero ano? si Tongtian ay parang Diyos. Nakakatakot siya tulad ng isang alamat. Hindi mo talaga kayang gayahin siya. Kahit nagpapanggap ako, di ka pa rin naniniwala. Siyempre, hindi ako naniniwala dito. Si Tongtian ay napakalakas. Siya ang kumokontrol sa buhay ng mundo. Patutunayan ko sa iyo mamaya. Paano patutunayan? Hindi nagmamadali. Linisin muna itong mga sundalong hipon. Ulat sa emperador, lahat ng kaaway ay nalipol na. Ulat sa pinuno, nalipol na lahat ng kaaway, napakagaling. I-report sa pinuno na lutas na ang lahat ng kaaway. Ito ang iyong huling laban. Paano ka nasusugatan habang kumikilos? Sino ka? Bakit mayroon kang lakas na ganito? Hindi ko na ba nasabi sa iyo? Ang tunay kong pagkatao ang pinuno ng Tongtian Order sa mundo. Imposible, hindi ka ang pinuno ng Tongtian. Siya ay parang Diyos. Tiyak na hindi ka kasing lakas niya. Hindi ka kasing lakas niya. Bakit mo iniisip na nagsimula ako mula sa wala at naging numero 1 sa mundo sa 10 taon? Naging mayamang emperador. Siyempre, may kakayahan ako sa medisina at labanan. Kung magaling ka sa gamot at laban, bakit hindi ko magamot ang sarili kong anak? Gusto mong malaman kung bakit? Sa totoo lang, nagamot ko na sana siya. Ngunit nakita ko na ang lihim. Ang aking anak ay may kakaibang kakayahan. Ang talino niya ay higit sa iba. Kung nagamot ko siya, magiging masamang bangungot siya sa mundo. Higit pa sa akin, papatayin ako. Kaya kung ang moralidad ng tao ay di makontrol ang kakayahan, kahit ang aking anak mas gugustuhin ko siyang mamuhay ng karaniwan, kaysa pagkatapos niyang magtagumpay sumama at gumawa ng masama. Tatay, totoo ba lahat ito? Kaya mo bang iligtas ang kapatid mo? Siyempre. Pero hindi ko siya gagamutin. Dahil sa araw na gamutin natin siya, araw na mawala siya sa atin habang buhay. Talaga bang ikaw ang Master of Heaven? Kung gayon, ikaw nga ang Panginoon ng Langit. Oo, pinili kong ipahayag ito ngayon. Gusto ko lang makita ng mga walang utang na loob kung gaano sila bulag. Kung ganon, bakit ka iniwan ni nanay noon? Dahil isa rin siyang bulag. Iniisip niyang ordinaryo lang ako at ayaw niyang magdusa kasama ko. Naiinggit siya sa pag-unlad ng iba. At iniwan ang asawa at mga anak. Pero hindi niya alam, pagod na lang ako sa malamitong buhay at sa paghahangad ng mundo. Sadyang ipinagmayabang ko rin ang kakayahan ko. Gusto ko lang maging ordinaryong tao. Gusto ko lang maramdaman ang mundo ng tao. Hindi inaasahan ang nadama ko'y matinding kalupitan kaya't nagpanggap akong patay. Dahil gusto ko rin sa malupit na realidad patunayan ang halaga ng tunay na pag-ibig. Ama, paumanhin, akala ko'y tunay kang patay at walang mana para sa akin. Kaya pinakinggan ko ang kanilang panunusol upang sirain ang iyong libing. Boba ka. Kung ginamit mo ang utak mo, paano naman hindi ka bibigyan ni tatay ng mana? Siyempre, may dahilan. Okay, tapos na. Sulit naman. Nakakita ng maraming taong nararapat tulungan.
Natuklasan ko rin ang mga tapat tulad ni Tiotang at Baibing hindi nanunuyo sa mayaman, ni hindi sila iniwan dahil sa kahirapan. Ito ang pinakamahalagang yaman sa buhay. Panginoong Kaiwang, paano natin haharapin ang mga halang na ito? Kumusta ang apelidong Zhao? Kumbinsido ka ba? Hindi ko inaasahan ikaw ang pinuno ng Tongtian. Wala na akong masasabi. Dahil wala ka nang masasabi, ipadala silang lahat. Taluktok ng pagsisisi, pagkakakulong na may putol na kamay. Dalhin o... Sandali, hayaan mo siya. Ano, poprotektahan mo pa ang salot na ito? Pinoprotektahan mo pa ba ang basurang ito? Sinaktan, nagsinungaling, nilinlang, hinamak ako. Paano ko siya mapoprotektahan? Kung gayon, bakit mo pa siya paninindigan? Para sa isang kasuklam-suklam na tao, ako mismo ang magpapadala sa kanya sa impyerno. Asawa. Tatay? Bakit mo ako pinipigilan? Kaya kong pumatay. Dahil hawa ko ang espada ng katarungan na ibinigay ng mga leader ng mundo. Kaya kong harapin ang masasamang tao. Ako'y lumalaban muna, ikaw ay ordinaryong tao lang. Iligal ang pagpatay. Kahit na ikaw ang babae ko, kailangan mong sundin ang batas. Bukod pa riyan, ayokong pati malinis mong buhay madumihan ng maruming dugo na ito. Madumihan ng maruming dugo na ito. Pero halos sinira niya ang buhay ko. Gusto ko talagang mamatay siya. Kung gayon, bugbugin mo siya ng gusto. Sige. Saktan ng malakas. Anak, hinayaan kitang saktan ako. Panginoon, nakikiusap ako na huwag mong saktan ang anak ko. Ngayon alam mo nang maawa sa anak mo. Noong ang anak mo'y nanakit sa anak ko, bakit hindi mo siya pinigilan? Tumulong ka pa sa tiranong iyon. Ito ang iyong parusa. Tapos na, oo, asawa. Asawa, patawarin mo ako. Baibing, gawin ulit natin at humanap ng kasal. Datong. Uwi na tayo.